Diyos ko, ang baho ng batang to. Parang galing pa sa kanal. Sigaw ng isang nurse habang pilit iniiwasan ng batang duguan na isinugod sa ER. Wala itong kamag-anak, walang pagkakakilanlan, kundi ang isang kwintas na mahigpit na nakakabit sa leeg nito. Nang makita iyon ng Dr. Henry Ramirez, namutla siya. Unti-unting nanlamig ang katawan. Hindi pwede. Bulong niya. Nanginginig. Iyon ang kwintas na siya mismong nagsabit sa leeg ng nobya niya. Isang gabi, bago ito na disgrasya at hindi na muling nakita. Anong pangalan ng batang ito? Tanong niya na halos hindi na makapagsalita. Wala pong pangalan, Doc. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ilang oras bago mag-cruise ang landas ng dalawa, nakadungaw ang doktor na si Henry sa bintana. Malakas ang ulan, sabayan pa ng kulog at kidlat. Matalim ang kidlat at tumadangundong ang mga kulog. Tila galit na galit ang kalangitan ng mga oras na yon. Napabuntong hininga na lang si Henry at sinulyapan ang kanyang relo. Anong oras na? Paano kaya ako makakauwi nito? Sabay buntong hininga. Mag-aalis 10 na noon ng gabi at wala pa rin ang karelyebo niyang doktor. Hinugot niya ang cellphone sa kanyang bulsa at tiningnan kung may mensahe ba ang kanyang karelyebong doktor. Pagbukas niya ng telepono, ay may mensahe nga ito na sinasabing naipit siya sa traffic dahil sa malakas na ulan. Mukhang state duty ka ngayon ha. Ay, mas lumalim ang kanyang buntong hininga. Kukunin pa lang niya ang kanyang stethoscope nang isang malakas na katok ang kanyang narinig. Doc Henry? Sigaw ng isang nurse na naka-duty. Emergency car accident. Mabilis sa paliwanag ng nurse. Mabilis sa dinampot ni Henry ang kanyang coat at isinabit sa kanyang leeg ang kanyang stethoscope. Tumakbo na ito sa emergency room. Agad naman siyang inassist ng nurse na nandoon. Sunod-sunod ang dating na ambulance. Nagkaroon ng rambulan ng mga sasakyan sa daan. Maingay ang paligid. May mga sumisigaw dahil sa sakit. May mga umiiyak. Paroot pa rito ang mga nurse. Pati na rin ang mga doktor upang bigyang atensyon ng mga pasyenteng dumadating. Nagkataon pa na kulang sila sa doktor kaya naman abala ang lahat. Nang makita iyon ni Dr. Henry ay namutla siya. Unti-unting nanlamig ang katawan. Hindi pwede. Bulong niya. Nanginginig. Iyon ang kwintas na siya mismo ang nagsabit sa leeg ng nobya niya. Isang gabi, bago ito na disgrasya, at hindi na muling nakita. Anong pangalan ng batang ito? Tanong niya, na halos hindi makapagsalita. Wala pong pangalan, Doc. Bunso? Bunso? Tawag nito sa bata. May masakit pa sa'yo? Mama ko. Wika nito habang nakapikit ang mga mata. Wala ito sa sarili. Nababalot ng takot ang kanyang mukha. Ang tanging gusto lang nito ay ang makita ang kanyang mama. Doc, may sugat siya sa braso at binte. Sa palagay ko ay tumalsik siya o nahagip ng sasakyang nagrarambulan. Wika ng nurse. Tumango si Henry at siya na ang umasikaso sa bata. Wala namang naging malalang sugat ang bata. Maayos ang result ng mga laboratory test at x-ray nito. Nang dahil din sa pagod kakaiyak, ay nakatulog din ito sandali. Nagkaroon lang ito ng sugat at galos. Masyado lang yata natakot sa rambulan kaya ganoon na lang ang kanyang pag-iyak kanina. Matapos bigyan ng pangunang lunas, ay nagkusa na si Henry na asikasuhin ang bata. Wala pa kasing nurse na available upang umasikaso dito. Siya na rin ang kumuha ng hospital gown upang maging pamalit na damit ng bata. Siya na rin ang nagdala sa magiging kwarto nito upang makapagpahinga ito ng maayos. Habang binibihisan ni Henry ang bata upang maging komportable, ay nahinto ito sandali.
Tila nakita niya ang kanyang sarili sa itsura ng bata. Mula sa hulma ng mukha nito hanggang sa manipis nitong mga labi. Ang pilik mata nitong malantik at ang kapareho niyang nunal sa malapit sa kanang mata. Para bang pinagbiyak silang bunga. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib, lalo na nang muli niyang makita ang suot nitong kwantas. Sa isang iglap ay huminto ang lahat, pati na rin ang kanyang paghinga. Isang magandang dalaga ang rumihistro sa kanyang isipan. Isang dalagang hanggang ngayon ay hindi niya makalimutan at hindi niya kayang kalimutan kailanman. Reese, wika nito sabay tulo ng luha sa kanyang mga mata. Marahan niyang hinawakan ng kwintas. Ginunita ang mga ngiti ni Reese. Ang mga mata ni Reese na gustong-gusto niyang makitang muli. Hindi niya maiwasan na umusbong ang pag-asa sa kanyang puso na maaaring buhay pa si Reese sa kabila ng aksidenteng dinanas nito 8 taon na ang nakalipas. Hindi siya maaaring magkamali. Ang kwintas sa suot ng batang lalaki ay ang kwintas na ibinigay niya sa kanyang kasintahan na si Reese. Siya mismo ang nagsuot nito sa kasintahan bago ito sumakay ng sasakyan. Ang sasakyang naghatid kay Reese sa huli nitong hantungan. Mama ko! Imik ng batang lalaki at nagsimula na naman itong umiyak. Napakurap si Henry. Bumalik sa realidad. Pinahid ang luha sa kanyang mga mata at gumiti sa harap ng bata. Shh! Bunso! Ako si Doc Henry. Ako ang tumingin sa'yo kanina. Anong pangalan mo? Tanong ng doktor. Yuri po. Mabilis na sagot naman ni Yuri. Yuri, may masakit pa sa'yo? Anong nararamdaman mo? Tanong ng doktor. Masakit lang po ang braso ko at mabigat po ang katawan. Pero bukod doon wala naman pong masakit. Tura ng musmos na bata. Nakahinga ng maluwag ang doktor at saka muling nagsalita. Mabuti naman kung ganon. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng mama mo para mahanap namin siya at kung saan siya nakatira? Titig na titig naman si Henry sa mukha ng bata. Napupuno ng kaba ang puso ni Henry ng oras na yon. Naghuhumiyaw ang pangalang Reese sa kanyang puso. Umaasang ito ang bibigkasing pangalan ni Yuri, ang pangalan ng kanyang pinakamamahal na babaeng si Reese. Pagbuka ng bibig ni Yuri ay abot langit ang dasal nito. Ariana de la Cruz po. Tura ni Yuri at idinuktong ang kanilang address. Tila nabingi naman si Henry sa kanyang narinig. Bumagsak ang pag-asa at natawa na lang sa kanyang sarili. Hindi naman ito ipinahalata sa bata ang pagkadismaya. Bagkos, ngumiti na lang ito nang walang kasing tamis at hinawakan ang bunbunan ng bata. Sige, sasabihin ko sa information ng pangalan ng mama mo at ang address niyo. Para kapag pumunta siya dito ay mahahanap ka niya kaagad. Okay ba yon? Tumango ang bata. May luha pa rin bumapatak sa mga mata nito. Subalit naiibsan na ng kaunti ang kalungkutan at kaba ni Yuri dahil sa presensya ni Henry. Huminga ng malalim si Henry. Hindi naman mapakali ang kanyang mga daliri. Napansin ito ng musmos na si Yuri. May problema po ba, Doc? Oh, wala. Wala naman. Gusto ko lang sanang itanong. Yung kwentas mo, kanino galing yan? Lakas loob na tanong ni Henry. Hinawakan ni Yuri ang kwentas. Ito po. At ipinakita sa doktor. Tumango naman si Henry. Bigay po ito ni Mama. Regalo niya po sa akin ito noong birthday ko nitong nakaraang taon. Wika nito sabay pinahid ang luha sa mga mata nito at nasilayan naman ni Henry ang ngiti ng bata sa unang beses. Nakaramdam ng kapanatagan si Yuri kay Henry. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay magaan ang loob ng dalawa sa isa't isa. Walang takot na naramdaman si Yuri kay Henry.
Pakiramdam nito ay sobrang bait na tao ni Henry at si Henry naman ay may kakaibang galak ang nararamdaman habang kausap ang batang si Yuri. Marami na siyang batang inalagaan dahil sa kanyang propesyon, ngunit ito ang unang beses na halos matunaw ang kanyang puso nang makita ang ngiti ni Yuri. Madaling araw na, 4:00 ng umaga, nasa doctor's quarters si Henry. Nagpapahinga. Nakahiga sa double deck na higaan. Sa taas siya nakahiga. Nakatitig sa kisame. Pagod ang kanyang katawan sa magdamag na trabaho. Bukod kasi kay Yuri ay marami pa siyang inasikasong pasyente. Ngunit sa kabila nito ang kanyang isip ay aktibo pa. Naglalayag ang kanyang diwa. Nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang isipan ay sige pa rin ang pagunita sa nakaraan. Bigla itong nagmulat at kinausap ang sarili. Ano ba, Henry? Bakit ka ba umaasa na si Riz ang nanay ni Yuri? Sinabi na nga niyang Ariana ang pangalan ng mama niya, hindi ba? Bakit ba ang kulit mo? Inis itong sabi sa kanyang sarili. Tinapik-tapik nito ang kanyang pisngi at paulit-ulit na sinabi na kalimutan niya na ang nakaraan. Sa 8 taong nakalipas, dapat ay nakamove on na siya sa pagkamatay ng kanyang dating kasintahan. Lahat ng pruweba na wala na si Riz ay inilatag na sa kanya matagal na panahon na. Mula sa nakitang damit na nasunog sa sasakyan hanggang sa DNA results na kanilang pinagawa. Hindi lamang isang beses kundi 3 beses sa iba't ibang ospital pa nila ito pinagawa. At iisa lang ang lumabas na resulta, si Riz, ang nakitang bangkay sa loob ng nasusunog na sasakyan. Habang kinukumbinsi ang sarili na wala na ang kanyang pinakamamahal na si Riz, ay panay ang pagpatak ng kanyang luha. Para siyang batang inagawan ng candy. Para siyang batang inaway ng kanyang kalaro dahil sa paghikbi. Hindi niya mapigilan ang luha sa kanyang mga mata. Ramdam niya pa rin ang sakit na akala niya ay humilom na. Doc Henry, nabasag ang kanyang kalungkutan nang tawagin siya ng nurse mula sa pinto ng quarters. Gising po ba kayo? Wika nito matapos kumatok. Tumikim si Henry bago magsalita. Oo, gising pa ako. Sabay lukso sa double deck at lumapit sa pinto. Bago buksan ng pinto ay pinahid muna nito ang kanyang luha at inayos ang sarili. Pasensya ko na. Ipinikit ko lang sandali ang mga mata ko. May problema ba? Ani Henry pagkabukas ng pinto. Wala naman po, Doc. May babae po kasi hinahanap ang anak niya. Mama raw po siya ni Yuri de la Cruz. Hindi pa man lang kumakalma ang puso ni Henry ay mabilis muli ang pagtibok ng kanyang puso para itong lulukso sa kaba. Kahit na alam nitong Ariana ang pangalan ng ina ni Yuri ay hindi nito maiwasang umasa na baka si Riz nga ang kanyang makita. Doc? Tanong ng nurse ang mapansing natigilan si Henry. Sorry. At sinampal ni Henry ang kanyang mga pisngi sa pamamagitan ng dalawa niyang kamay. Sige, pa-assist na lang si Mommy sa kwarto ni Yuri. Pupuntahan ko na si Yuri. Utos nito. Pagpasok ni Henry sa silid ni Yuri ay mahimbing itong natutulog. Nilapitan niya ito. Naupo sa silya na malapit sa kama at tinitiga ng musmos na bata. Siguro nagkaroon lang kami ng anak ni Riz. Kasing edad mo na rin siya. Nito sabay buntong hininga. Pinalaya na ni Henry ang kanyang isip. Hinayaan niya ng alalahanin niya ang huling sandali niyang magkasama ni Riz habang nakatitig sa batang si Yuri. Nakilala ni Henry si Riz noong sila ay college pa lamang. Magkaiba sila ng department. Laging magkalaban ang kanilang mga college mula first year hanggang fourth year. Ngunit sa mga taong nagdaan, may umusbong na pag-iibigan sa dalawa. Unang beses pa lang na nakita ni Henry si Riz ay pinatibok na nito ang kanyang puso at nakita niya na ang kanyang hinaharap kasama ang dalaga. May masayang pamilya at mga anak, kasamang tatanda at mabubuhay ng masaya. Kaya naman porsigido si Henry na suyuin si Riz at sinuportahan naman ito ng kanyang mga kaibigan, lalo na si Leonard.
na sa kabila ng hidwaan ng kanilang mga kurso ay nanaig ang kanilang pag-iibigan at napaibig nga ni Henry si Reese. Hindi naman naging tutol ang matalik nitong kaibigan na si Queenie. Naging masaya ang dalawa hanggang sila ay makapagtapos sa kanilang mga kurso. Ngunit matayog ang pangarap ni Henry. Nais nitong maging tanyag na doktor. Kaya kailangan nitong mag-aral muli at sinuportahan naman ito ng kasintahan niyang si Reese. Habang inaabot ni Henry ang kanyang mga pangarap, ay gayon din ang tinatahak na landas ni Reese. Matapos silang makagraduate ay humanap ito kaagad ng trabaho. Kahit abala sa kanilang mga pangarap sa buhay, ay humahanap pa rin si Henry at Reese ng oras para magkita. Surprise! Reese? Gulat na sabi ni Henry nang makita ang kasintahan. Hindi mo naman sinabi na pupunta ka. Dapat nakapagpaalam ako ng mahabang break o kaya day off. Ang layo nitong ospital na to, sino kasama mo? Hindi ka ba nahirapan sa biyahe? Paano ang trabaho mo? Sunod-sunod na tanong ni Henry matapos hagkan ng kasintahan at yakapin ng mahigpit. Hindi na yung surprise kapag sinabi ko. At saka may tinatawag po kayang leave. Hello? Ngiting-ngiting sabi naman ni Reese. Hindi naman maitago ni Henry ang kanyang saya. Kilig na kilig din ang mga nurse na nakakita. Ultimo mga doktor at ilang mga pasyente. Sige na Henry, mag-out ka na. Kami nang bahala sa mga pasyente mo. Pero hindi buo ang araw mo ngayon, ha? Nakangiting sabi ng kanilang head doctor. Opo, Doc. Salamat po. Abot ay nga naman ang ngiti ni Henry at paulit-ulit ang pasasalamat sa mga nag-cover up ng kanyang duty. Namasyal, kumain at nagkwentuhan ng dalawa hanggang gabi. Sinulat ang mga oras na sila ay magkasama. Hindi binibitawan ni Henry ang mga kamay ni Reese. Titig na titig din ito sa mukha ni Reese at ayaw mawaglit sa kanyang mga paningin dahil alam niya sa kanyang sarili na matagal na ulit niyang mahahawakan ng mga ito. At ilang buwan pa niya muling makikita ang maamong mukha ng kasintahan. Lumubog na ang araw, sumapit na ang gabi, kailangan na umuwi ni Reese. Hay, matagal pa ulit bago kita makikita. Mayayakap at makakasama. Malungkot na sambit ni Reese habang hawak ang kamay ng kasintahan. Hinatak naman ang marahan ni Henry si Reese papalapit sa kanya at niyakap ng walang kasing higpit. Tiis-tiis lang muna tayo, Reese. Para sa future naman natin ang lahat ng to. Basta, sundin mo palagi ang mga bilin ko, ha? At pasensya ka na. Ani Henry habang yakap ang kasintahan. Habang nasa ganoon silang posisyon, ay may hinugot na maliit na kahon si Henry mula sa kanyang bulsa. Isang kwentas na may pendant ang laman. Kinuha niya ito at kumala sa pagkakayakap, tsaka pinakita ang kwentas sa kasintahan. Nagningning ang mga mata ni Reese nang makita ang kwentas. Gandang-ganda ito. At hinayaan si Henry na isuot ito sa kanya. Ang ganda! Wika ni Reese habang pinagmamasdan mula sa kanyang leeg ang pendant. Next month ko pa dapat ibibigay yan, kaso lang, pakiramdam ko hindi ko na siya dapat patagalin pa. Muling niyakap ni Henry ang kasintahan. Tikim naman ang driver ni Reese. Ma'am Reese, kung bukas na lang kaya tayo umalis. Mukhang bitin ang maghapon para maibsan ng pagkakasabik niyo sa isa't isa eh. Biro pa ng driver. Natawa ang dalawa pati na rin ang driver. Doc? Wika ni Yuri. Natapos ang pagbabalik tanaw ni Henry nang tawagin siya ni Yuri. Yes, Yuri. May masakit ba sa'yo? Umiling si Yuri. May kumakatok po sa pinto. Bubuksan ko na po sana yung pinto kaso lang po, masakit po yung mga binti ko po. Hindi ko po magalaw ng maayos. Tura ni Yuri. Narinig nga ni Henry ang katok. Pati na rin ang pagtawag ng nurse. Nginitian ni Henry ang bata at humingi ng paumanhin. Matapos ay pumunta na ito sa may pinto upang pagbuksan ang nurse. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Sino kayang nag-aabang sa likod ng pinto?
Maaari nga bang tama ang hinala ni Henry na may kaugnayan siya kay Yuri at sa ina nito? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tao po, tawag ni Henry mula sa labas ng isang bahay. Matapos tumawag ng ilang beses ay nagbukas na ang pinto. Bumungad si Yuri at nagulat ito sa pagdalaw ng doktor. Agad ni itong pinapasok, hinainan ng tubig at biskwit na inutang pa muna nito sa tindahan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Doc, ito na po ang mama ni Yuri. Wika ng nurse. Nasa likod ng nurse ang ina ni Yuri. At sa kanyang paghakbang papuntang gilid ay halos mawalan ng kulay si Henry sa kanyang nakita. Reese? Wika nito. Ha? Wikang tanong ni Ariana. Hindi Reese ang pangalan ko. Ariana, ako ang mama ni Yuri. Siya yung pasyente sa loob ng kwarto to, di ba? Sorry. Kahawig mo kasi si Reese. Yung kakilala ko. Bawi ni Henry. Namula ito sa hiya at napahawak sa kanyang noo. Okay lang, Doc. Pwede ko na bang makita ang anak ko? Oo naman. Pasok kayo sa loob. Gising na rin siya. Wika ni Henry. Pumasok na sa loob ang dalawa. Umalis na ang nurse sa kasama ni Reese upang tingnan ng iba pa niyang pasyente. Mama! Tuwang-tuwang sabi ni Yuri na masilayan ng kanyang mama. Agad na yumakap naman ang bata sa kanyang mama nang nakalapit ito sa kanya. Mahigpit na mahigpit. Mama, sorry po kung umalis ako ng bahay kahit malakas ang ulan. Akala ko po kasi makakauwi po ako kaagad kaso bigla pong lumakas yung ulan eh. Tapos patawid na po ako. Biglang nagbanggaan yung mga sasakyan. Kwento ng musmos na si Yuri habang umiiyak. Okay lang anak, ang mahalaga ligtas ka. Ani naman ni Ariana, na tuloy-tuloy naman ang pagpatak ng mga luha. Bumaling ito kay Henry na kasalukuyang nakatitig sa mag-ina. Doc, ano pong lagay ng anak ko? Nasaktan ba siya? Nabalian ba siya? Sunod-sunod na tanong naman ni Ariana. Huwag po kayo mag-alala, Mommy. Kaunting galos lang po ang natamo ni Yuri. Yan nga lang po dahil sa pagkabagsak niya, nagkaroon siya ng muscle strain sa binti niya. Pero wala naman pong dapat ikabahala. Pain reliever, rest, ice compress at elevation ng legs lang po ang kailangan niya for a couple of days. At pagkatapos ay babalik na po sa dati ang lahat. Paliwanag pa ni Henry. Umaliwalas ang mukha ni Ariana at muling bumalik sa anak. Niyakap niya ito ng mahigpit na parang wala nang bukas. Salamat naman sa Diyos at ganito lang ang nangyari sa'yo. Ikakamatay ko kapag nawala ka sa akin, anak. Ani ni Ariana. Hindi naman maiwasan ni Henry na mapatitig sa mag-ina, lalo na kay Ariana. Hindi ito makapaniwala na nasa harapan niya ang babaeng kawangis na kawangis ng kanyang babaeng pinakamamahal. Gusto niya itong yakapin, hagkan, hawakan, ngunit sinasampal siya ng katotohanan na hindi si Reese ang kanyang kaharap. Hindi na malaya ni Henry na nakatingin na pala ang mag-ina sa kanya habang titig na titig pa rin siya sa kanila. Doc, may sasabihin po ba kayo? Wika ni Ariana. Wala naman. Sobra lang akong namamangha sa nakikita ko. Sa edad kasi ni Yuri na 7, hindi siya nahihiyang yakapin ka, Mommy. At mukhang malapit na malapit kayo sa isa't isa. Ani pa ni Henry. Gumuhit ang ngiti sa mukha ni Ariana. Namula si Henry. Parang namutawi niya si Reese noong unang beses niya itong mapangiti. Kumabog ang kanyang dibdib. Tila kinikilig ang kanyang puso. Ngunit sa kabila nito ay pilit niyang kinakalma ang sarili dahil alam niyang mali ang kanyang nararamdaman. Si Yuri kasi ang buhay ko. Kapag nawala pa siya sa akin,
Hindi ko na alam kung paano pa uusad sa buhay. Tura ni Ariana. At saka, laking pasasalamat ko din dahil kahit malaki na siya, malabing pa rin siya sa akin. Pagmamalaki pa ni Ariana. Sa pagputok ng araw ay siya pa rin pag-uwi ni Henry. Mahigit 24 oras na ang kanyang duty at kailangan na rin niya magpahinga. Tinapos lang niya ang discharge papers ni Yuri at maaari na rin umuwi ang mag-ina. Habang binabagtas ni Henry ang daan pa uwi ay hindi maalis sa kanyang isipan ng mukha ni Ariana. Bigla niyang tinanong ang kanyang sarili na hindi kaya kamag-anak ito ni Reese, pinsan, nawawalang kapatid, o hindi kaya kakambal. Hanggang sa natawa na lamang si Henry sa kanyang sarili dahil kung ano-ano ang kanyang naisip. Pag-uwi ni Henry sa kanyang kondo ay agad itong nagpahinga. Off siya ngayong araw kaya maghapon niyang ginugol ang maghapon upang magpahinga. Ngunit, binabagabag siya ng itsura ni Yuri. Hindi siya matahimik. Kinuha niya ang kanyang photo album at tiningnan ang kanyang mga litrato noong siya ay 7 hanggang 8 taong gulang pa lamang. Para silang kambal kung ipagkukumpara. Kumuha rin si Henry ng isa sa kanyang mga litrato. Pumunta sa kanyang kama at ibinagsak ang katawan. Hawak pa rin niya ang kanyang litrato at tinitignan ito. Yuri, bakit kamukhang kamukha kita? At bakit kamukha ni Reese ang mama mo? Wika nito. Lumipas ang mga araw, hindi pa rin nawawala sa isipan ni Henry ang mag-ina. Kaya naman isang hakbang ang kanyang ginawa. Kuya, saan po ang address na to? Tanong ni Henry sa isang lalaking nakatambay sa tindahan. Sinipat ito nakasulat na address sa papel. Ay, doon pa ito sa looban. Diretso lang to sa may eskinita. Papasok ka sa kalooban tapos ipagtanong mo na lang doon kung alin sa mga bahay na nandoon ang address na yan. Turan ng lalaki. Nakarating naman si Henry sa kanyang destinasyon. Iniwan niya sa may kanto ang kanyang sasakyan at saka ipinagtanong muli ang address na nakasulat. Tao po, tawag ni Henry mula sa labas ng isang bahay. Pinagtagpi-tagpi na lumang yero ang bubungan. Gawa naman sa plywood ang dingding at pinto. Nahahabag si Henry sa itsura ng lugar. Maduming kapaligiran. Samot-saring hayop ang kanilang kasama. Aso, pusa, daga, ipis, langaw, lamok at kung ano-ano pa. Halo-halo rin ang amoy na sumisimoy sa hangin. Ngunit, isa lang napansin ni Henry. Kahit nasa ganito silang sitwasyon ay hindi nawawala ang ngiti sa mga labi ng mga taong nandoon. Nagkalat man sila sa labas ay nagkukwentuhan at nagtatawanan lang mga ito. Dinadaan sa ngiti ang problema, ang kahirapang kanilang dinaranas. Matapos tumawag ng ilang beses ay may nagbukas na ng pinto. Bumungad si Yuri at nagulat ito sa pagdalaw ng doktor. Agad niya itong pinapasok. Hinainan ng tubig at biskwit na inutang muna nito sa tindahan. Nakipagkwentuhan si Henry at inalam kung nasaan ang pamilya ni Yuri. Hindi ko po kilalang tatay ko. Si Lola at Mama lang po ang nakamulatan ko. Kaso si Lola po, wala na kasi siya. Kaya kami na lang po ni Mamang magkasama. At ipinakita ni Yuri ang litrato na lang 3. Siya, ang kanyang lola, at si Ariana. Hindi kilala ni Henry ang matanda. Dumagdag ito sa kanyang pagkadismaya at muli siyang sinampal ng katotohanan na magkaibang tao sina Reese at Ariana. Bukod sa pakikipagkwentuhan ay kinamusta rin ni Henry ang lagay ni Yuri. Humilom na rin ang mga sugat nito at nakakapaglakad na rin ng maayos. Ilang oras din siyang nagtagal sa bahay ni Yuri. Siniyasat ang paligid. Nahabag sa kondisyon ng mag-ina. Ramdam pa rin niya ang init sa paligid kahit sumapit na ang gabi. Mainit ang singaw ng dingding at yero. Masisilayan din ang butas-butas silang bubong na tinapalan lang ng sako o hindi kaya ay ng malaking plastik. Lumang sofa na pitpit ang foam, matigas na ang ilang bahagi at may parteng hindi na pwedeng upuan dahil butas na. May maliit na electric fan na puno-puno ng electrical tape ang katawan. Halatang malapit na itong bumigay. Ngunit kailangan pa nitong umabot sa susunod na buwan upang mapalitan.
Matatanaw din mula sa sala ang kanilang kusina, nakasunod na ang banggerahan. May maliit na ref na kinakalawang na. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang altar ang makikita sa sala. May Santo Niño na altar. Maliit man, ngunit mukhang alaga ito sa punas. At doon, nakatabi ang litrato nilang tatlo. Si Yuri ang lola nito at si Ariana. Nakakahabag man ang sitwasyon ay alam ni Henry na nasa mabuting magulang si Yuri. Mabait si Yuri, magalang, at sa tingin niya ay makajos din. Hihintayin pa sana ni Henry ang pag-uwi ni Ariana, ngunit naririnig na naman ito ang pagkulog. Mukhang nagbabadya na naman ang malakas na ulan. Sinamahan ni Yuri si Henry kung saan ito ipinarada ang sasakyan. Ngunit malayo pa lang sila ay napatakip na ang kanyang bibig at huminto sa paglalakad si Yuri. "Naku po," wika ni Yuri sabay turo ng sasakyan nakaparada sa isang tabi. "Dok, sa inyo po bang sasakyang yun?" Sinanda naman ng tingin ni Henry ang kamay ng bata at sasakyan niya ang tinutukoy nito. Napakamot na lang siya sa nakita. Saan na napunta ang gulong ko?" Ani nito. Bumalik ang dalawa sa bahay. May kalayuan ng talyer at hindi nila pwedeng itulak ang sasakyan papunta doon. Kaya naman minabuti ni Yuri na bumalik muna sila sa kanilang bahay. Tinawagan naman ni Henry si Leonard upang siya ay sunduin sa kanyang kinaroroonan. Dok, pasensya na po pero wala akong may ihain sa inyo kung hindi tubig. Wala pa po kasi si Mama. Pero sigurado po ako mamaya andito na po siya. Sinaing pa lang po meron kami. Sana may dalang ulam si Mama para mapagsaluhan po natin sa hapunan. Ani ng bata. Nakaramdam naman ng hiya si Henry. Alam niyang salat na ang mag-iina sa pang-araw-araw. Matapos ay kailangan pa nilang intindihin at makihati sa kanilang kakainin. Teka, may kukunin lang ako sa sasakyan. Babalik din ako. Paalam pa ni Henry. Sasamahan pa dapat ni Yuri si Henry ngunit tumanggi ito. Sandali lang naman siya at alam naman niya ang daan papunta sa kanyang sasakyan. Ngunit imbes na puntahan ang kanyang sasakyan ay naglakad-lakad ito palabas ng eskinita. Humanap ng mabibilhan ng lechong manok o hindi kayang karinderya na may masarap na ulam. Habang naglalakad ay isang pamilyar na babae ang kanyang nakita. May hawak na sigarilyo, makapalang make-up na daig pa ang sasagala, may mapulang labi na animoy kumain ng pintura gum na kulay pula. Hapit na hapit ang suot na damit ng taas at hanggang singit ang suot na pambaba. Ariana? Bulong nito. Marahang lumapit si Henry kay Ariana. Nakatayo ito at nakasandal sa pader. Kahilera ng mga babaeng katulad niyang manamit. Tinapatan si Ariana at tinitigan. Hindi siya napansin ni Ariana noong una. Ngunit matapos itong ibuga ang usok sa kanyang bibig, ay napabaling siya sa kinatatayuan ni Henry. "Hi!" bati ni Ariana. "Ariana!" tawag ni Henry. Nanlaki naman ang mga mata ni Ariana. Hindi niya akalaing makikilala siya ni Henry sa kanyang itsura. Umalis ito sa pagkakasandal at tumayo. Nilapitan si Henry, pinulupot ang braso ni Henry at kunyaring customer na pumake-up sa kanya. Nang makalayo na ang dalawa, malayong malayo sa mga kasama niya, ay tsaka kumala si Ariana. Dumistan siya kay Henry at nilamon ng hiya. "Dok, anong ginagawa niyo po dito?" tanong ni Ariana. Sumandal si Henry sa bakal na railings ng tulay. May kahoy itong tapakan na may patlang ang ibang baitang. Sa liwa naman ang pwesto ni Ariana. Nakaharap ito sa railings na nakatanaw sa mga ilaw ng gusaling matatanaw mula sa kanilang kinatatayuan. "Binisita ko ang pasyente ko. Kinamusta ko. Tapos tinakaw ang mga gulong ng sasakyan ko. Mamaya pa ako masusundo ng kaibigan ko para mahatak na rin ang sasakyan ko." Tura naman ito. Tumangutango si Ariana. Sa totoo lang ay wala naman siyang pakialam sa dahilan ng doktor kung bakit siya nandoon. Ang inaalala niya ay yung magiging tingin nito sa kanyang anak. Matapos itong malaman ang kanyang trabaho, mabuhay lamang ang kanyang anak. Huminga naman ng malalim si Ariana. Humugot ng maraming lakas ng loob. At sa isang iglap, nakita na lang ni Henry si Ariana
na hinahalikan siya sa labi. Nakayakap ang manipis itong braso sa kanyang bewang at magkadikit na magkadikit ang kanilang mga katawan. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam kung kakalas ba siya o hahayaan na lang si Ariana sa kanyang ginagawa. Ngunit sa huli mas pinili ni Henry na marahang kumalas sa halik ni Ariana at paghiwalayin ang katawan nilang dalawa. Pagkakalas nilang dalawa ay bumuhad ang mga luha ni Ariana. Doc, please, huwag niyo pong sasabihin sa anak ko ang trabaho ko. Ayoko kung kasuklaman niya ako at pandirihan sa ginagawa ko. Alam kong mali. Alam kong pwede akong humanap ng disenteng trabaho pero sa hirap ng buhay kailangan kong kumapit sa patilim para makausad ho kami sa buhay. Umiiyak nitong sabi. Gusto ko magpalamon sa lupa dahil nakita mo akong ganito. Isang bayaran. Hiyang-hiya ako dahil sa kabila ng kabutihan mo. Heto ako. Galing sa maruming trabaho. Kumukuha ng pera para buhayin ng anak ko. Pinahid naman ni Henry ang mga luha ni Ariana. Alam nitong nalalaman si Ariana ng hiya. At ang sinasabi nitong hiya sa kanya ay nanggagaling sa pagbabayad ni Henry ng bills ni Yuri sa ospital. Ginawa yun ni Henry dahil malaki ang paghanga niya kay Ariana. Natutuwa siya sa pagmamahal ng mag-iina sa isa't isa. Subalit maaaring masira ang lahat dahil sa nakita ni Henry si Ariana bilang isang bayaran. Don't be, wika ni Henry sabay ngiti kay Ariana. Matapos ay gumaya na rin ito sa posisyon ni Ariana kanina. Humarap sa railings at tinanaw ang mga ilaw ng gusali. Nakatayo pa rin si Ariana, punong-puno ng pagtatakang muka. Hindi kita kilala ng lubusan. Ganon ka din sa akin. Kaya, sino naman ako para husgahan ka? Dugtong nito. Bumuhos ang luha ni Ariana. Parang natunaw ang kanyang puso sa mga sinabi ni Henry sa kanya. Pero, pwede mo bang ikwento sa akin bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon? Tanong ni Henry kay Ariana. Matapos mga anak ay matyagang naghanap ng trabaho si Ariana. Mula sa pagiging dishwasher, janitress, waitress at kasambahay ay pinasok niya magkaroon lang ng marangal na trabaho. Ngunit dahil sa angkin niyang ganda ay palagi siyang pinagkakaisahan. Sa bawat trabaho na kanyang pinapasukan ay palaging may naiinggit sa kanya at siya ay sinisiraan. Maswerte na sana siya nang siya'y makapasok na labandera sa isang mayamang pamilya. Ngunit ang anak na lalaki naman ng kanyang amo ay muntik na siyang pagsamantalahan. At siya ay nagsumbong. Pinaratangan siyang sinungaling at hindi kinampihan. Namulat siya ang ganitong trabaho nang siya ay naging waitress sa isang bar. Habang nagsiserve ng alak ay may nagtitable sa kanya. Nagkataon na malubaha ang sakit ng kanyang nanay na lola naman ni Yuri. Wala sila ni isang kusing. Kaya nilinok niya ang lahat at nakipagsiping sa isang lalaking hindi niya mahal. Hindi niya kilala at ginamit siya magdamag. Malaking halaga ang kanyang nakuha. Ngunit sa huli ay kinuha pa rin ang kanyang nanay. Walang nagawa ang perang kanyang nakuha. Ayaw na sanang bumalik ni Ariana sa bangungot na yon. Ngunit tuwing nakikita niya si Yuri na walang makain o hindi makapasok sa eskwela, ay tila may bumubulong sa kanya na ito ang tanging solusyon upang magkaroon siya ng pera. Hihiga lang siya, bubukaka at pera na agad. Habang nagkukwento si Ariana ay bumibigat naman ang pakiramdam ni Henry. Hindi niya magawang titigan si Ariana. Para siyang sinasakal ng bawat pangyayaring nararanasan ni Ariana. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sabihin marami namang paraan. Ngunit wala siyang karapatan. Hindi ko to ipinagmamalaki. Ikinakahiya ko to. Pero, kahit na ibenta ko ata ang buong pagkatao ko, hindi pa rin sapat eh. Hindi pa rin kami makaalis-alis sa lugar na to. Napabuntong hininga si Ariana. Pero kahit na ganon, nakakapasok na si Yuri sa eskwela. Tapos palagi na rin kami may bigas sa bahay. May kuryente na kahit papaano at nakakakain na ng 3 beses sa isang araw. Wala na rin kaming utang sa tindahan. Hindi nga lang palaging karne ang ulam pero hindi na kami nag-uulam ng toyo at mantika. At pilit itong tumawa. Kaya hanggat maaari,
Sobrang kapal ng kolorete ko sa mukha tuwing gabi para walang makakilala sa akin. Hindi rin nila alam ang tunay kong pangalan. Kaya laking gulat ko kanina dahil nakilala mo ako sa kabila ng itsura ko. Wika ni Ariana. Napayo ko si Henry. Sa totoo lang, hindi mo makikilala si Ariana sa kanyang ayos kanina. Ibang-iba ang kanyang tindig at kilos. Malayong-malayo sa Ariana ang nakilala niya sa ospital. Mahinhin at simple lang. Ngunit may ibang koneksyon si Henry kay Ariana dahil kay Reese. Nakikilala niya kaagad ito dahil kawangis niya nga si Reese mula ulo hanggang paa. Kahit pa siguro gaanong kakapal ang make-up na gawin ni Ariana, ay makikilala at makikilala pa rin siya ni Henry. Hindi ko din alam. Basta alam ko lang na ikaw yung nakita ko. Tura ni Henry sabay baling kay Ariana. Tara na, umuwi na tayo sa inyo. Aya ni Henry. Bago umuwi ay pinapasok muna ni Henry si Ariana sa loob ng kanyang sasakyan. Nagbihis muna ito at pinura ang make-up. Matapos ay bumili na sila ng ulam nilang tatlo na pwedeng pagsaluhan. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. May pagbabago kaya ngayong alam na ni Henry ang trabaho ni Ariana? At sino nga ba si Ariana? Ano at sino ang tunay niyang katauhan? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Oh, Leonard, tulala ka dyan. At talagang ako pang pinag-drive mo ah. Sumbat ni Henry sa kaibigan. Henry, sa nakita ko, sino hindi matutulala? Sigurado ako si Reese yung nakita ko. Yung hilatsa ng mukha niya. Hanggang sa kilos niya. Alam kong si Reese yun. Leonard, maniwala ka man o sa hindi. Ganyan din ang reaksyon ko nung unang beses kong nakita si Ariana. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mama! Salubong ni Yuri sa ina. Sabay hinalikan nito sa pisngi. Doc Henry, akala ko po umuwi na kayo. Sabi niyo sandali lang kayo. Tanong naman ni Yuri sa doktor. Nagkatinginan ng dalawa matapos ay saka bumaling si Henry kay Yuri. Nagkita na kasi kami ng mama mo sa daan tapos nagpasama na akong bumili nito. Sabay taas ng isang plastic. Agad naman na naamoy ni Yuri ang bagong lutong lechong manok. Wow, talaga po. Yan po ang ulam natin ngayon. Manghang-manghang sabi ni Yuri at agad na lumapit kay Henry para tignan ang loob ng plastic. Totoo nga, lechong manok. Hindi lang siya plastic. Totoong lechong manok. Bulalas pa nitong sabi. Natawa na lang ang dalawa dahil sa naging reaksyon ni Yuri. Agad naman na naghain ng hapag si Yuri at siya na ang unang kumain ng lechong manok. Pinagsaluhan nila ang isang buong lechong manok. Halos maubos na ni Yuri ang laman ng kaldero ng kanin. Bago sumubo ay nilalanghap niya ang amoy nito bago kumagat ng kapiranggot. Yuri, damihan mo ng kain ng chicken. Marami pa oh. Ani Henry. Nilunok muna ni Yuri ang laman ng kanyang bibig bago sumagot. Papaabutin ko po ng 5 araw yung lechong manok kaya ko po tinitipid. Tuwing birthday ko lang po kasi nakakatikim yan. Unang beses ko po makakain ng lechong manok na hindi ko birthday kaya po susulitin ko po at hindi ko agad uubusin. Tura nito. May kurot sa pusong naramdaman si Henry. Nahahabag man sa mga dinanas ni Yuri ay hanga ito sa pagtanggap ng bata sa mga pagsubok. Alam nitong pinapahalagahan ni Yuri ang lahat ng bagay at hindi magiging kahaman. Hindi magiging sakim at marunong magtiis. Ramdam ni Henry na malayo ang mararating ni Yuri dahil bata pa lang ito ay marunong na ito sa buhay. Bukod doon, ang simpleng lechong manok ay dinaig pa ang lechong baboy na inihain sa mesa tuwing fiesta. Daig pa nito ang mamahaling steak at kahit anong uri ng pagkaing makakain sa isang 5-star restaurant. Dahil ang nararamdaman ngayon ni Henry ay purong kasiyahan. Mga tunay na tawa,
Hindi peke. Hindi napipilitan lang. Mga kwentong kay sarap pakinggan galing kay Yuri sa magapong nagdaan. Para silang isang pamilya na kumakain. At ngayon lang naramdaman ni Henry ang ganitong saya. Tunay ngang ang sarap ng pagkain ay hindi sa pagkain nasa hapag, kung hindi kung sino ang kasama mong kumakain. Nasa sasakyan na si Henry kasama ni Leonard ang kanyang matalik na kaibigan. Kasama din niya ito sa ospital. Si Henry ang nag-drive ng sasakyan ni Leonard. Nadala na rin nila sa talyer ang kanyang sasakyan. "Oh, Leonard, tulala ka dyan. At talagang ako pa ang pinag-drive mo, ha?" Sumbat ni Henry sa kaibigan. "Henry, sa nakita ko, sinong hindi matutulala? Si Reese yun, sigurado ako. Yung hilat siya ng mukha niya. Hanggang sa kilos niya, alam kong si Reese yun." Natawa na lang si Henry. Ngayon, alam niyang hindi lang siyang nalito nang makita niya si Ariana. "Leonard, maniwala ka man o sa hindi, ganyan din ang reaksyon ko nung unang beses kong nakita si Ariana. Ilang gabi ako hindi makatulog. Ilang araw akong balisa. Hindi ko alam kung nababaliw na ba ako o totoong kamukhang kamukha ni Ariana si Reese." Sabay ngisi. "Kaya ba nandito ka sa lugar na to?" Biglang tanong ni Leonard. Ang pagngisi ni Henry ay napalitan ng seryosong muka. "Oo, inalam ko kung anong buhay ang meron si Ariana." Nakakatawa mang pakinggan. Naisip ko na baka kakambal ni Reese si Ariana kaya ganun na lang ang pagkakahawig nila. Kaso nabigo ako. Malungkot na tura ni Henry. Napatitig si Leonard kay Henry. Baka sa mukha nito ang lungkot. Kaya pati siya ay nahawa dito. Nakakuha si Henry ng simpatsya galing sa kaibigan. Kahit na maraming taon ang nakalipas, ay mukhang sariwa pa din ang sugat ng nakaraan. Matapos bigyan ni Henry si Reese ng kwentas, ay binagtasan nito ang daan pa uwi. Magkatawagan pa sila noon. Naririnig pa ni Henry ang pang-aasar ng driver ni Reese sa kanilang ginagawa. Ang tawa ni Reese, ang malambing nitong boses at ang hindi maubos nitong kwento. Nang bigla na lang siyang nakarinig ng isang malakas na tunog. Nagawa pa niyang ilayo ang kanyang telepono sa kanyang tenga sa sobrang lakas nito. Matapos ay binalik niya ito sa kanyang tenga at tinanong si Reese kung anong nangyari. Hindi na sumagot si Reese. Ugong at tila tunog ng makinang nag-spark ang kanyang narinig. Sigaw ng sigaw si Henry. "Umalis ka na dyan, Reese. Lumayo ka na sa sasakyan." "Reese, sumagot ka." Ngunit walang Reese na sumagot. Nagawa pa nitong tumakbo. Tila gustong puntahan kung nasaan man ang sasakyan, lula ng kasintahan. Habang tumatakbo ay paulit-ulit niyang sinisigaw ang pangalan ni Reese. Nagbakasakaling sumagot ito o marinig man lang ang kanyang tinig. At alang sandali pang nakalipas ay isang malakas na napagsabog ang kanyang narinig at naputol na ang tawag. Mabilis namang rumisponde ang ambulance. Lulan si Henry kahit walang nag-report ng emergency ay ginamit ni Henry ang kanyang pagiging doktor upang puntahan si Reese. Kung nasaan man ito, inabot pa sila ng 30 minutos upang matunto ng daan kung nasaan man si Reese. Ngunit huli na ang lahat. Pagdating nila ay lumiliyab ng sasakyan. Nangdat na nila ito. May nakalawit na kamay sa may driver's seat at isang sunog na katawan sa may labas ng kotse. Matapos maapula ang apoy ay hindi na makilala ang dalawang katawang natagpuan. Hindi ito matanggap ni Henry. Akala niya ay susunod na ito kay Reese. Nawala na ito ng ganang mabuhay. Wala nang saysay ang kanyang paghihirap. Naturingan siyang doktor na nagligtas ng buhay, ngunit ang buhay ng kanyang minamahal ay hindi niya nailigtas. "Masakit bang malaman ng katotohanan?" tanong ni Leonard. Hindi umimik si Henry, ngunit tumango ito. Napabuntong hininga si Leonard. "Ngayong nalaman mo magkaibang tao sila, ihinto ka na ba?" Sunod nitong tanong. Ngumisi si Henry. Natawa naman si Leonard. "I know you," sabi ko na nga ba. "Tanong binabalak mo?" Natawa nitong tanong. "I don't know. Maybe a DNA test? Malay mo, kakambal niya nga si Reese."
Tugon naman ni Henry. Aba talagang papanindigan mo yung nasa isip mo, no? Ano, nilamon ka na ba ng sistema ng teleserye at ganyan ka mag-isip? O ano-ano ng imahinasyon ang pumapasok sa isip mo? Leonard, hayaan mo na ako. Please, hayaan mo na ako sa kaibangan ko. Pag napatunayan ko namang hindi sila konektado, hindi sila magkaamag-anak o hindi niya kakambal si Reese, then I'll stop. Pangako nito. You'll stop? I doubt. Mayuri ka pa na kamukhang kamukha mo nung bata ka pa. Kaya mahinala ako. Kaya ganyan ka kapursigido. Wag nga ako, Henry. Wag ako. Hindi na nakasagot si Henry. Wala itong balak sagutin si Leonard. Ayaw niya nang humaba pa ang kanilang usapan. Nabalot ng katahimikan ang sasakyan hanggang sa may biglang naalala si Leonard. Henry, hindi naman sa sinisiraan ko ang eagerness mo tungkol kay Ariana. Ipapaalala ko lang sa'yo, si Queenie. Baka lang nakalimutan mo siya. Napakagat ng kanyang labi si Henry. Alam ko, hindi ko siya makakalimutan. Alam ko ang past is past, pero hanggang ngayon, si Reese pa rin ang sinisigaw ng puso mo. Dugtong ni Leonard. Ayoko po munang isipin yun sa ngayon. Ang importante sa akin ngayon ay malaman ko kung tama ba o mali ang kutob ko. Wika ni Henry. Samantala, sakay ng isang private plane, lula nito ang isang sikat na dermatologist na si Queenie De Vera. Galing ito sa isang conference kung saan lumahok ang mga sikat na dermatologist sa iba't ibang panig ng mundo. Nakalapag na ang eroplano. Isinusulong na rin ng mga empleyado ng airport ang hagdanan kung saan bababa ang mga pasahero. Nang maayos na ang lahat ay binuksan na ang pinto. Ilang sandali pa at lumabas na ang isang magandang babae. Maputi, makinis, matangos ang ilong, may matapang na mukha, ngunit palaging suot ang ngiti sa mga labi. Naka-shades ito ng mamahalin, naka-scarf ang leeg. Mapustura at tila masisilaw ka sa kanyang puti at ganda. It's nice to be back. Nito bago bumaba ng eroplano. Nag-alangan man ay sinuportahan ni Leonard ang kaibigan. Alam man niyang pwede silang mapahamak ay katuwang pa rin si Leonard ni Henry sa pagkilala kay Ariana. Wala ng araw na yon na hindi na nawala ng koneksyon sina Henry at Ariana. Noong una ay para kay Yuri upang i-monitor ang lagay nito. Ngunit kanalaunan ay tila hindi lamang si Yuri ang pakay nito, kung hindi upang makita si Ariana. Araw-araw, masilayan ang kawangis na mukha ng dating kasintahan. Ariana, kamusta yung interview? Tanong ni Henry nang nakita ito na si Henry sa pasilyo. Nasa ospital si Ariana. Nag-a-apply ito bilang orderly sa ospital. Sinadya namang abangan ni Henry si Ariana sa pasilyo kung saan ito dadaan. Ayos naman. Nanginginig na itong sabi. Kahit nakacentralize ang aircon ng ospital ay namamawi sa mga kamay ni Ariana. Napansin naman ito ni Henry dahil panay ang pagpuna si Ariana ng kanyang mga kamay sa hawak nitong panyo. Ngunit ang hawakan ni Henry ang kamay ni Ariana ay tila kasing lamig ito ng yelo. Yun totoo. Ayos ka lang ba? Bakit nanlalamig ka? May sakit ka ba? Sunod nitong tanong ni Henry. Kumalas si Ariana sa hawak ni Henry. Nahihiya ito dahil alam niyang basa ang kanyang kamay gawa ng pawis. Wala. Sobre kasi akong kinabahan kanina. Hanggang ngayon nga kinakabahan pa rin ako. Tugon nito na medyo nauutal pa sa pagsasalita. Unang beses ko kasing ma-interview ng ganito eh. Hindi ko alam ang gagawin at isasagot ko. Natataranta tuloy ako. Dagdag pa ni Ariana. Tubig, gusto mo ng tubig? Teka, ikukuha kita sandali. Pero sa kabila ng mga yon, natanggap ako. Biglang sabi ni Ariana. Lalakad na sana si Henry upang kumuha ng tubig nang biglang magsalita si Ariana. Napahinto ito at nagulat sa narinig. Ano? Natanggap ka? Tumango si Ariana. Medyo nanginginig pa ang kanyang labi, ngunit pinilit nitong umiti. Talaga? Tanggap ka na? May trabaho ka na?
Bigla siyang niyakap ni Henry. Walang kasing higpit. Ito ang pangalawang beses na nagkadikit ang kanilang mga katawan. Kung sa unang beses ay upang akitin ni Ariana ang doktor, ngayon naman ang magkayakap sila dahil sa sobrang tuwang nadarama ni Henry. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso ni Ariana, parang hindi siya makahinga. Hindi dahil sa higpit ng yakap ni Henry, kung hindi dahil sa gulat na para bang sabik na sabik din siya sa mga yakap ni Henry. Bigla namang naguluhan si Ariana sa kanyang sarili. Biglang narito. Tila naramdaman niya na noon ang ganitong saya, ang ganitong pakiramdam. Dok, teka lang Dok. Wika ni Ariana na hindi makagalaw dahil sa higpit na yakap ni Henry. Doon lang natauhan si Henry at napagtanto na masyado siyang natuwa sa nangyari. Hindi niya naisip ang mga sumunod niyang ginawa. Nagkusa ang kanyang katawan at nakalimutang si Ariana ang kanyang kaharap. Hindi ang dating kasintahan. Agad itong kumalas at humingi ng paumanhin kay Ariana. Sorry, natuwa lang ako para sa'yo. Nabalot ng panandali ang katahimikan ng dalawa. Ngunit binasag din agad ito ni Henry. Masaya ako dahil sa wakas, pwede mo nang iwan ang ginagawa mo. May marangal ka ng trabaho. Pwede mo nang iwan ang madidilim na eskinita. Pwede mo nang itapon ang mga make-up at damit na tinatago mo sa tokador. Pwede ka nang mabuhay ng walang tinatago. Ani ni Henry. Namula naman si Ariana. Ngunit mabilis siya itong naikuble nang maramdaman niyang nagingit-ngit na ang kanyang pisngi. Yumuko ito kaagad at saka nagpasalamat sa doktor. Maraming salamat, Dok. Sobrang dami niyo na akong naitulong sa aming mag-ina mula nung nagkakalala tayo. Mula sa bill ni Yuri dito sa ospital hanggang dito sa paghahanap ko ng marangal na trabaho. Maraming salamat po talaga. Salamat din po dahil hindi niyo ako hinusgahan. Hindi niyo ako pinandirihan. Alam ko po hindi tama ang ginawa ko noon. Pero heto kayo. Tinulungan mo pa rin ako makabangon. Huwag po kayo mag-alala. Pagbubutihin ko po sa trabaho. Hindi ko po kayo ipapahiya. Matapos ang tagpong yon, ay hindi maipaliwanag ni Henry ang sayang nararamdaman. Sa kanyang buong shift ay suot nito ang ngiting ngayon lang muling nakita ni Leonard. Doc Henry, sabihin mo nga, anong meron at ngiting-ngiti ka? Parang wala kang kapaguran ah. Samantalang ang dami mong pasyente at hindi mo ubos-ubos ang pila ng mga nagpapacheck up sa'yo. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Leonard. Nasa quarters ang dalawa. Pauwi na si Leonard. Samantalang si Henry naman ay kailangan mag-extend dahil sa isa pa niyang pasyente. Ha? Ano pinagsasasabi mo? Palagi naman akong ganito. Tura ni Henry na hindi pa rin maalis ang ngiti sa kanyang mukha. Maliwalas ang mukha nito na parang papasok pa lang sa trabaho. Samantalang si Leonard ay hindi na maipintang mukha sa pagod. Gayong sabay-sabay lang naman silang pumasok. Ngumisi si Leonard at biglang may naalala. Ay, parang alam ko na kung bakit ganyan ang ngiti mo. Napalingon si Henry sa kaibigan at bakas ang katanungan sa kanyang mukha. Wala to, bahala ka na nga dyan, ani ni Henry. Samantala, nasa bahay na si Ariana. Bumili ito ng 3 perasong pritong manok bago umuwi. Ito lang kasi ang kasya sa pera niya. 2 para kay Yuri at 1 para sa kanya. Wow, Mama! Ano po meron at may fried chicken po tayo? Tanong ni Yuri. Kakauwi lamang nito galing eskwela. Wala naman, gusto ko lang kasing i-celebrate ang araw na to dahil may regular na trabaho na ako. Nakangiting sabi ni Ariana habang inihain ang kanin sa kanilang munting mesa. Talaga po, Mama? Saan naman po? Naupo na si Yuri sa kanyang pwesto. Tapos na rin si Ariana sa paghahain at naupo na rin ito sa tabi ng anak. Sa ospital, orderly ang trabaho ni Mama. Ako yung mga nag-aalalay sa mga pasyente sa pag-akyat sa hagdan, kukuha ng wheelchair at kung ano-ano pa. Paliwanag ni Ariana. Kahit hindi maintindihan ni Yuri ang salitang orderly, ay manghang-mangha ito sa trabaho ng kanyang ina.
Ang galing naman po noon, Mama. Pero saang ospital naman po? Naalala mo ba yung ospital kung saan ka dinala noong na-aksidente ka? Doon ako nag-a-apply. Bukod doon, tinulungan ako ni Doc Henry makapasok doon. Kaya sa susunod na punta niya dito, pakainin natin siya ng masarap na ulam, ha? Tulungan mo akong ipagluto siya. Ani ni Ariana. Sige po, Mama, tutulong po ako. Tapos kakain tayo ng sabay-sabay. Magkukwentuhan tayo at magtatawanan. Para tayong buong pamilya. Wika pa ni Yuri. Nahinto si Ariana tila parang may tumusok na maliit na aspile sa kanyang puso matapos marinig ang sinabi ng anak. Tulad ng ipinangako ni Ariana kay Henry, ay pinagbuti nito ang kanyang trabaho. Kahit anong iutos sa kanya, ay kanyang sinusunod ng walang reklamo. Mabilis siyang matuto at magiliw sa mga pasyente, lalo na sa mga bata. Kaya naman, paboritong siyang tawagin ng mga ito. Kaaliwan din siya ng kanyang mga trabaho dahil mabait at malalahanin si Ariana. Ariana, tawag ni Henry. Ano po yun, Doc? May kailangan po ba kayo? Tanong ni Ariana. Kalalabas lang ni Ariana sa isang silid. Inihatid nito ang batang pasyente sa loob. Kumain ka na ba? Tanong ni Henry. Hindi pa po pero ayos lang po ako. Hindi pa naman po ako na. Biglang inabutan ni Henry si Ariana ng mamon. Oh, kumain ka na. Hindi masamang mag-break. Ani nito. Bigay namin yan ni Leonard. Sabay alis. Salamat. Mahinang sabi ni Ariana habang sinusundan ng tingin si Henry. Hindi ito ang unang pagkakataong inalala ni Henry si Ariana. Tuwing magkakasalubong sila, ay inaabutan siya nito ng paborito niyang mamon at sasabihin sila ni Leonard ang nagbigay nito. Kinamusta din siya nito sandali. Sinabihang magpapahinga o kaya ay inahatid sa sakayan pa uwi. Bukod doon ay palagi rin kinakamusta ni Henry ang anak niyang si Yuri. Habang lumilipas ang mga araw na ganitong ginagawa ni Henry, ay unti-unti nang nahuhulog si Ariana sa doktor. Unti-unti siya nagkakaroon ng pagtingin dito. Subalit, hindi niya alam kung tama ba ang kanyang nararamdaman o dapat niya itong pigilan. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Hanggang kailan nga kaya ni Ariana kayang pigilan ang kanyang nararamdaman para kay Henry? At ganun din kaya si Henry sa kanya? Ano nga talaga kaya ang tunay na katauhan ni Ariana? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Henry, gamitin mo ako. Gamitin mo ako para makalimutan mo si Reese. Gagawin ko ang lahat para mapalitan ko sa puso mo si Reese. Nito na may pagsusuma mo. Pero Queenie, kaibigan ka ni Reese. Hindi ba unfair sa'yo yun? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ariana, mag-isa ka lang? Tanong ni Leonard. Nasa may hagdan ito, sa may fire exit. Kumakain ng mamon na bigay ni Henry. Opo, Doc, kumakain lang po ako saglit. Kain po. Alok pa ni Ariana. Napatitig si Leonard sa hawak na mamon ni Ariana. Baon mo? Hindi po. Ito po yung bigay niyo ni Doc Henry. Tora ni Ariana na nangangalahati na sa pagkain ng mamon. Napahinto si Leonard at nag-isip. Agad din niyang ikinuble ang kanyang pagkakabagabag upang hindi na makahalata si Ariana. Ayaw niya sanang bigyan ng mali siyang mga kilos ni Henry, ngunit bilang tunay na kaibigan ay dapat niyang paalalahanan muli ang kaibigan. Sinamahan ni Leonard si Ariana hanggang sa matapos itong kumain. Nakapagkwentuhan at inalam ang mga kilos ni Henry. Malaki po ang pasasalamat ko po sa inyong dalawa, Doc Leonard. Dahil po sa inyo, nagkaroon ako ng regular na trabaho. Isa pa, hindi niyo po ako pinabayaan. Palagi niyo po akong inaalala. Kaya maraming salamat po.
Wika ni Ariana bilang pasasalamat. Natuwa si Leonard dahil bukod sa pagiging doktor ay may natulungan silang tao. Tulad ni Ariana. Ngunit sa kabila nito, alam ni Leonard na lumagpas na si Henry sa kanyang limitasyon. Patapos na ang araw, patapos na rin ang shift ng magkaibigan. Sinadyang hintayin ni Leonard si Henry sa parking lot upang makasabay pa uwi. Nakasandal ito sa kotse ng kaibigan at hinihintay ang pagdating nito. Doc, Leonard, sasabay ka ba? Tanong ni Henry nang makita ang kaibigan. Hinintay kita kaya matik na yon. Ngiting-ngiting sabi naman ni Leonard. Nasa tabi ng driver's seat si Leonard. Matapos pag-usapan ng kanilang trabaho ay idinako ni Leonard ang kanilang usapan tungkol sa ginagawa nito kay Ariana. Alam mo, hindi pa rin nagbabagong estilo mo. Gumagamit ka pa din ng padrino. Pahaging pa ni Leonard. Anong sinasabi mo dyan? Anong padrino? Maang-maanga naman ni Henry. Henry, wala na tayo sa vicinity ng ospital. Umawing ka na. Pinupormahan mo si Ariana, tama? Diretsong wika ni Leonard. Hindi. Tuloy pa rin si Henry sa pagtangke sa kanyang ginagawa. Sige, sabi mo, hindi. Pero, alam na ba ni Ariana ang tungkol kay... Hindi. At ayokong pag-usapan. Please, huwag nating pag-usapan ng taong wala naman dito. Halata sa boses ni Henry ang pagkainis. Tumaas ang tono ng boses nito at ramdamang yamot na nararamdaman. Galit? Hindi umimik si Henry. Galit ka kasi alam nating dalawa kung ano yung ginagawa mo. Alam nating dalawa na kaya mo ginagawa yung kay Ariana dahil kamukha niya si Reese. Umaasa ka na siya si Reese. Iniisip mo na siya si Reese. Biglang niliko ni Henry ang sasakyan habang nasa kabaan sila ng highway. Napahawak pa si Leonard sa hawakan malapit sa kanyang kinauupuan dahil sa biglang likong ginawa ni Henry. Itinigil ni Henry ang sasakyan sa may tabi. Baba! Bulyaw ni Henry. Si Leonard naman ang hindi umimik. Please lang Leonard, bumaba ka na. Bago ko pa makalimutan ang pinagsamahan natin. Sambit ni Henry sabay tingin kay Leonard. Nandilisik ang mga mata nito. Kitang-kita ang galit sa kanyang mukha. Waling sabi-sabing binuksan ni Leonard ang pinto ng sasakyan. Pababa na ito ngunit muli itong nagsalita. Kilala mo ako, Henry. Hindi ako konsentidor na kaibigan. Kaya ako to ginagawa. Sana, maisip mo ang nararamdaman ni Ariana. Huwag ka sana maging makasarili. At sana, hindi na ito makarating kay Queenie. Maawa ka naman sa dalawang babaeng masasaktan mo nang dahil lang sa isang babaeng matagal nang wala. Patay na si Reese, Henry. Matagal na siyang patay. Ani Leonard bago tuluyang bumaba. Nang makababa si Leonard ay agad na lumisan si Henry. Tiningnan ni Henry si Leonard na nakatayo sa kalsada sa pamamagitan ng front mirror ng sasakyan. Nasasaktan ang kanyang ego sa mga sinabi ni Leonard. Ngunit alam ni Henry na pawang katotohanan lang ang mga sinabi ni Leonard. Alam niyang unti-unti niya nang nakakalimutan ang kanyang pangako na tutulong lang siya kay Ariana at ihiwalay ang kanyang personal na nararamdaman dahil sa itsura nito. Ngunit hindi niya ito mapigilan, hindi niya ito maiwasan. Gustuhin man niyang magsagawa ng DNA test ay natatakot siya sa pwedeng maging resulta. Para kay Henry, sapat na ang lalim ng sugat na kanyang tinatamasa. Gusto lang niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa hanggat hindi pa umuwi si Queenie sa kanyang kasintahan sa kasalukuyan. Sa araw-araw na nakikita niya si Ariana ay nanunumbalik ang kanyang lakas. Ang sayang matagal niya nang nakalimutan dahil sa pagkawala ni Reese. Subalit sa kabila nito, palagi rin siyang sinasampal ng katotohanan na magkaiba silang tao at patay na si Reese. Lahat ng to ay nasa isipan ni Henry habang binabagtas niya ang daan. Hindi niya alintana ang traffic. Hindi niya alintana ang mga busina sa kanyang paligid. Pinabayaan niya lang ang mga batang sinasabuyan ng tubig ang bintana ng kanyang kotse upang linisin. Wala siyang pakialam sa daloy ng mundo ng oras na yon. Hanggang sa hindi niya na namalaya na nasa parking lot na siya sa gusali ng kanyang tinitirahang kondo.
Naninigas ang kanyang mga paa. Parang ayaw niyang umakyat. Ngunit, kailangan niyang magpahinga para sa pagpasok niya bukas. Pinilit ni Henry na pumanik sa palapag kung nasaan ang kanyang kondo at pagbukas ng kanyang pinto. Surprise! Wika ng isang babae na nagbukas ng pinto ng kondo ni Henry. Biglang namutla si Henry. Hindi ito nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Gulat na gulat sa kanyang nakita. Queenie? Wika ni Henry. Noong una hindi ito alintana ni Queenie. Sobra kasi itong nasabi kay Henry. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinalikan sa pisngi. Matapos ay tumayo na ito sa harap ni Henry habang hawak ang kamay nito. Makikita ang saya sa kanyang mga labi, ang sobrang pagkasabik. Ngunit nang titigan niya ang kasintahan ay bahagya itong nadismaya sa itsura nito. Oh, bakit ganyan naman ang mukha mo? Puna ni Queenie. May problema ba? Parang hindi ka masaya nakabalik na ako Sunod nitong sabi. Hindi naman sa ganun. Lumihis ang tingin ni Henry at pumasok na sa loob ng kondo. Hawak pa rin ni Queenie ang mga kamay ni Henry at naupo sila sa sofa sa may sala. Pagod ka ba sa trabaho? Okay ka lang? Baka sa mukha ni Queenie ang pag-aalala. Don't worry, nandito na ako. I can take care of you. Wika nito. Si Queenie ang kasintahan ni Henry. Isa itong sikat na dermatologist. Galing itong ibang bansa para sa isang press conference. Ilang linggo na siya sa Pilipinas, ngunit hindi muna ito nagpakita kay Henry upang asikasuhin ang ilan pang bagay. At ngayong tapos na ang mga kailangan niyang gawin, ay panahon na upang makabawi siya sa kanyang kasintahan. Nang dahil sa pag-uwi ni Queenie, mas naging mahirap kay Henry ang lahat. Tila naging pahiwatig ang naging pagtatalo nila ni Leonard sa pagdating ni Queenie. Lalo itong nag-isip. Lalo siyang naguluhan sa kanyang nararamdaman. Hindi niya ito napaghandaan. Nang gabi rin yon ay magkatabi ang dalawa sa higaan. Maraming kwento si Queenie. Hindi ito maubusan na sasabihin. Tulad ni Reese. Ngunit si Henry nakatingin man kay Queenie ay wala sa kanyang sarili. Naglalayag ang kanyang isipan at iniisip ang naging pagtatalo nila ni Leonard. Kung paano niyang sasabihin kay Queenie na may bumabagabag sa kanyang isipan dahil may nakita siyang isang babaeng kamukha ni Reese. At higit sa lahat, paano niya iiwasan si Ariana? Ayaw niyang iwasan si Ariana. Si Ariana ang naging dahilan ni Henry upang pumasok sa ospital araw-araw. Sa lalim ng iniisip ni Henry ay napansin na ito ni Queenie. Henry, nakikinig ka pa ba? Magkasama nga tayo pero parang wala ka naman sa tabi ko. Yung totoo, may problema ba? Sunod-sunod na tanong ni Queenie. Hindi ako manhead, Henry. Mula kanina sa pinto ng kondo, ramdam ko na parang hindi ako welcome. Parang may tinatago ka. Ano yun, Henry? Sabihin mo. Hindi ako manghuhula para hulaan yung iniisip mo. Sambit pa ni Queenie. Bumangon na rin ito sa pagkakahiga at naupo. Naiinis na ito dahil sa kilos ng kasintahan. Alam niyang may kung ano bumabagabag dito. Pagod lang ako. Yun lang. Pasensya na. Yun lang ang sinagot ni Henry at tinalikuran si Queenie. Kinabukasan, maagang umalis si Henry. Tulog pa si Queenie at hindi niya ito tinangkang gisingin. Sa ospital naman, maagang nakarating si Henry. Pumunta kaagad ito ng quarters upang ibaba ang kanyang mga gamit. Nadatnan niya doon si Leonard ngunit hindi niya ito pinansin. Masakit ito para sa kanya. Ngunit hindi pa man niya maamin sa kanyang sarili ang kanyang pagkakamali. Akala ni Henry ay si Leonard lang ang kailangan niyang iwasan. Akala niya ay magiging madali na ang iba pa. Ngunit nang makita niya si Ariana bandang tanghali, habang inaasikaso ang ilang pasyente, ay tila parang sinampal siya ng katotohanan na tama si Leonard. Magandang tanghali po. Hindi pa man lang natatapos si Ariana ang kanyang pagbate, ay nilagpasan na siya ni Henry. Tila hindi siya nakita. Nagtaka si Ariana, ngunit binaliwala niya ito noong una. Ngunit dumaan ang mga araw hanggang sa umabot ang linggo. Ang pag-iwas ni Henry kay Leonard at Ariana ay nagpatuloy. Nakaramdam ng matinding lungkot si Ariana. Pakiramdam niya
ang may nagawa siyang malaking kasalanan kaya biglang nanlamig sa kanya si Henry. Iniisip niya ng mabuting maaaring nagawa niyang mali. Pagkukulang sa trabaho o hindi kaya nasabi na maaaring naging sanhe ng pagsama ng loob ng doktor. Ngunit kahit anong isip niya ay hindi niya matukoy kung ano iyon. Sa may fire exit kung saan madalas magpahinga si Ariana habang kumakain ng paborito niyang mamon, ay nadatnan siya doon ni Leonard. Tumakas ito sandali upang makapagpahinga ng ilang minuto. Ariana, tawag ni Leonard na papalapit kay Ariana. Nilunok naman kaagad ni Ariana ang kinakain niyang mamon at tumayo. Doc Leonard, may kailangan po ba kayo? Nagmamadali nitong sabi. Wala naman. Sige lang, ituloy mo lang yung pagkain mo ng mamon. Tura ni Leonard. Tinabihan niya si Ariana. Naupo sila sa may hagdan. Nagkamustahan. Hanggang sa lakas loob na nagtanong si Ariana tungkol kay Henry. Doc Leonard, kamusta na po si Doc Henry? Tanong ni Ariana. Maayos naman siya. Bakit mo natanong? Hindi ba kayo nagkakasalubong sa hallway? Hindi ba siyang nagbigay ng mamon na kinakain mo ngayon? Tanong ni Leonard. Napayuko si Ariana at bumakas sa kanyang mukha ang lungkot. Baon ko po itong mamon. Nagkasalubong naman po kami pero parang umiiwas po siya sa akin eh. Hindi ko po alam kung may nagawa po ba ako mali o masyado lang po akong nasanay sa araw-araw na pagkamusta niya. Tugon ni Ariana. Nang dahil sa mga sinabi ni Ariana ay nagkaroon na ng hinala si Leonard sa nangyayari. May parte sa kanyang puso na nakakaramdam ng tuwa dahil nagawa ng umiwas si Henry kay Ariana. Ngunit may parte rin na nalungkot dahil alam nitong nahihirapan ang kanyang kaibigan. Naaawa rin ito kay Ariana dahil wala itong kaalam-alam sa nangyayari. Sa dahilan ni Henry kung bakit kailangan siyang iwasan. Pagod lang siguro si Doc Henry, stress sa trabaho. Alam mo namang in demand siya, lalo na sa mga batang pasyente. Hayaan mo, kapag nakapag-cope na yan sa stress niya, babalik din yan sa dati. Ako na humihingi ng pasensya para sa kaibigan ko. Ani Leonard. Matapos ang pag-uusap na lang yon ni Ariana, alam ni Leonard na tinamaan si Henry ng kanyang mga sinabi. Ngunit hindi niya akalaing iiwasan na lang ng biglaan si Ariana. Nakaramdam siya ng awa kay Ariana, ng konsensya. Walang kasalanan si Ariana ngunit nadamay siya sa mga maling kilos ng kanyang kaibigan. Kaya naman naisipan ni Leonard na puntahan si Henry nang natapos na siya sa kanyang shift. Palabas na sana ito sa kanyang kwarto nang bumungad sa kanya ang kaibigan sa harap ng pinto. Waring pakatok na sana ito sa pinto ng opisina ni Leonard. Nagkagulatan ang dalawa at unang nagsalita ay si Henry. Sabay na tayo pa uwi. Aya ni Henry sa kaibigan. Sige, hindi ko tatanggihan yan. Tugon naman ni Leonard. Sa sasakyan, tahimik ang dalawa. Habang binabagtas ang kahabaan ng kalsada, ilang sandali pang lumipas at binasag na ni Henry ang katahimikang namamagitan sa kanilang dalawa. Leonard, tama ka. At mali ako. Panimula ni Henry. Hindi ko lang talaga matanggap na wala na si Reese. Kahit 8 taon ang nakalipas. Nagkaroon kasi ako ng pag-asa na nakita ko si Ariana. Hindi ko mapigilang umasa dahil magkamukha sila. Buti naman at inamin mo na yan sa sarili mo. Pero kilala kita, hindi ka iiwas ng ganito kalala. May nangyari ba at bigla mo na lang iniwasan ng ganon si Ariana? Yung sa ating dalawa, naiintindihan ko kung bakit ilang araw tayo nag-iwasan. Pero yung kay Ariana, bigyan mo naman sana siya ng dahilan kung bakit mo siya biglang iniwasan. Payo ni Leonard. Umisi si Henry bago sumagot. Nasa konto si Queenie. Tura nito na may pait sa kanyang tinig. Oh, ngayon naiintindihan ko na. So, anong gagawin mo ngayon? Sasabihin mo ba kay Queenie yung mga nangyari nung wala siya? Napabuntong hininga pa si Henry at humigpit ang hawak sa manibela. Hindi ko alam, Leonard. Mahal mo ba si Queenie? Nung hindi ko pa nakilala si Ariana,
Natutunan ko na siyang mahalin. Pero ngayon, di ko na alam. Turan pa ni Henry. Nang nawala si Reese, ang kaibigan nitong si Queenie ang naging sandigan ni Henry. Bukod sa pamilya nito at kay Leonard, matalik na magkaibigan si Reese at Queenie. Tandang-tanda pa ni Henry kung gaano katyaga si Queenie na sunduin siya sa mga bar kung saan siya nagpapakalango. Makalimutan lang ang sakit ng pagkawala ni Reese, kung paano siya nito alagaan at intindihin. Hanggang isang araw, isang alok ang sinabi ni Queenie na maaaring makatulong sa kanya upang makalimot sa sakit na nararamdaman. Henry, gamitin mo ako. Gamitin mo ako para makalimutan mo si Reese. Gagawin ko ang lahat para mapalitan ko sa puso mo si Reese. Nito na may pagsusumamo. Pero Queenie, hindi ba unfair sa'yo yun? Kaibigan ka ni Reese. Alam mo kung gaano ko siyang kamahal. Alam mo ang pinagdaanan naming dalawa. Madalas kitang maikukumpara kay Reese. At alam ko sa sarili ko na hindi ko yan maiiwasan. Ayoko, Queenie. Hindi ko kaya. Pagtanggi ni Henry. Napalapit na rin kasi siya kay Queenie at bilang respeto kay Reese, ayaw niyang gamitin si Queenie para siya'y makawala sa lungkot na kanyang nararamdaman. Please, Henry. Kesa naman makita kita kung kani-kaninong babae ka sumasama. Nasasaktan ako para sa kaibigan ko. Pero kung ako yung babaeng yon, baka siguro mas okay ang ganong setup. Ano sa tingin mo? Kasi kilala ko si Reese. Matalik niya akong kaibigan. Iingatan kita. Hindi kita sasaktan at iiwan. Hindi ako hihingi ng kahit anong kapalit. Hayaan mo lang akong alagaan ka. Para kay Reese. Para sa kaibigan ko. Alam ko matututunan mo rin ako mahalin at maghihintay ako hanggang sa dumating na ang araw na yun. Hindi kita iiwan. Pakiusap ni Queenie. Sige, pumapayag ako. Gagamitin kita para makalimot. Wika ni Henry. Lahat ng toy bumabalik sa alaala ni Henry. Alam din ito ni Leonard. Tutol si Leonard sa naging usapan ni Henry at Queenie. Isa itong malaking kahibangan para sa kanya. Ngunit, hindi niya pwedeng diktahan ng dalawa. Tanging paalala lamang ang kaya niyang sabihin, lalo na sa matalik niyang kaibigan na si Henry. Lumipas ang mga taon at naging maayos naman ang naging relasyon ng dalawa. Sinubukan ni Henry na turuan ang kanyang puso na mahalin si Queenie. Ipinakita naman ni Queenie kung gaano niya kamahal si Henry sa kabila ng lahat ng sakripisyo nito. May mga tumaas ang kilay, may mga natuwa sa mga nangyari. Ang buong akala ni Henry ay magiging maayos na ang lahat. Kahit alam niya sa kanyang sarili na parang may kulang, parang may mali, parang hindi ito ang tunay na kaligayahan. Minsan naiisip na lang niya na dapat siyang makontento. Hindi na siya dapat maghanap ng iba dahil malaki ang sakripisyong ginawa ni Queenie para sa kanya. Masyado na siyang nagiging makasarili sa pagpayag niya na maging karelasyon si Queenie. Tuwing naiisip niyang hiwalayan si Queenie ay nalalamon siya ng kanyang konsensya. Bumabalik sa kanyang alaala lahat ng mga sinabi ni Queenie. Mga pagsusumamo upang siya ay matulungang makabangon sa pagkawala ni Reese. Hanggang sa dumating na ang araw na muli niya nakita si Reese sa katauhan ni Ariana. Nataon lang na wala sa bansa si Queenie, kaya naman naging malaya si Henry. Sa unang pagkakataon, inisip niya ang kanyang sarili. Muling naging makasarili. Henry, tawag pa ni Leonard. Doon lang bumalik sa realidad si Henry. Kinusot niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Si Ariana, kamusta? Tanong nito. Maayos naman siya. Pero sabi ko nga nagtataka siya sa mga pag-iwas mo. Mabuti pa sigurong kausapin mo si Ariana. Naging mabuti naman siya sa atin at napalapit na rin siya sa atin. Sabihin mo sa kanyang totoo kung bakit gano'n na lang ang concern mo sa kanya. Alam ko namang maiintindihan niya ang dahilan mo. Para na rin to sa ikatatahimik ng kalooban mo at ni Ariana. Payo pa ni Leonard.
At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Magkalakas ang loob na kaya si Henry na sabihin ang tunay na dahilan kung bakit gano'n ang pakikitungo niya kay Ariana? Paano naman kaya ito tatanggapin ni Ariana? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang mama ko po, tulungan niyo po ako, ang mama ko. Ang mama ko po kinuha ng isang babae. Hindi ko po alam kung saan siya dinala. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Samantala, nasa ospital si Queenie, kung saan nagtatrabaho si Henry. So, sorpresahin niya dapat ito, ngunit kabaliktaran ang nangyari. Si Queenie ang nasorpresa sa kanyang nakita. Naglalakad dito sa pasilyo. Maraming pasyente ang paraot pa rito. Nung una ay walang pakialam si Queenie sa mga ito. Ngunit isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Isang mukha na hindi niya makakalimutan. Nahinto si Queenie sa kanyang paglalakad. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya maaaring magkamali. Sa kanya nakikita, isang lalaking matagal niya nang binoon sa limot ang nakatitig sa kanya. "Miss, may kailangan po ba kayo?" Isang nurse ang lumapit kay Queenie. Nagulat naman si Queenie kaya napabaling ito sa nurse. Nagulat ang nurse dahil sobra nitong putla. "Ayos lang po ba kayo? Sobrang putla po ninyo." Puna ng nurse. Hindi na nagsalita si Queenie at muli siyang bumaling sa kinatatayuan ng lalaki. Nakatitig pa rin ito sa kanya at ngumiti bigla. Lalo siyang kinalibutan. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa pagdaan ng mga tao sa kanilang pagitan ay bigla itong naglahong parang bula. Patuloy pa rin ang pagtawag ng nurse kay Queenie, ngunit hindi maalis ang tingin nito sa direksyon kung nasaan ang lalaki. Hanggang sa bigla itong nawala ng malay. Makalipas ang ilang oras, nagising si Queenie. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niyang pusing kisame ng ospital. "Ang sakit ng ulo ko." Wika nito at marahang umupo habang hawak ang kanyang noo. May naramdaman siyang kirot sa kanyang kamay. Ibinaling niya ang kanyang tingin at nakita niyang may nakakabit na swero dito. Sa pag-angat ng kanyang ulo ay tanaw niya ang sofa kung saan may lalaki nakaupo, nagbabasa ng magazine. Muling namutla si Queenie. Natatakman naman ng magazine ang mukha ng lalaki. Ay malakas ang kutob ni Queenie na ang lalaking ito ang nakita niya kanina. "Anong ginagawa mo dito?" Ganyan ba ang tamang pagbate? Wika nito na patuloy pa rin sa pagbuklat ng magazine na hawak niya. Inihanda na nito ang bahagyang magazine upang masulyapan ni Queenie ang kanyang mga mata habang nakatuon pa rin ito sa pahina ng magazine na kanyang hawak. Sa kaibigang matagal mo nang hindi nakikita, wala man lang bang, "Hi, kamusta ka na?" O hindi kaya, "Long time no see, anong balita sa'yo?" Sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa mo dito? Ulit na tanong ni Queenie na may halong pagpipigil. Sinara ng lalaki ang magazine. Ibinaba sa mesa at diretsong tiningnan si Queenie. "Para kamustahin ka. Para tignan ko ano pang pwede kong mapala sa'yo. Sa lagay ba, ikaw lang ang dapat ng gumanda ang buhay? Ang maging sikat? Ang magkaroon ng maraming pera? Aba dapat ako rin. Ano bang gusto mo? Lahat ng meron ka." Maikli nitong sabi. Samantala, agad na inabisuhan ng kanyang sekretary si Henry sa nangyari. Binabagtas pa lang noon ni Henry at Leonard ang daan pa uwi, kaya mabilis na pinuwelta ni Henry ang kanyang sasakyan at bumalik sa ospital. Humahangos na pumasok sina Henry at Leonard sa ospital. Inilam ang kwarto kung nasaan si Queenie. Habang nagmamadali ay hindi sinasadya ni Henry na may mabanggang isang lalaki na naglalakad sa pasilyo. Natumba ito at agad namang tinulungan ng dalawa ang lalaki na tumayo at humingi kaagad ng paumanhin.
Sorry po sir, nagmamadali lang po. Wika pa ni Henry. Sige na Henry, ako nang bahala kay sir. Puntahan mo na si Queenie. Ani ni Leonard na nakaalalay sa lalaki na kabangga ni Henry. Humahangos na ito paalis. Sakto at padaanan si Ariana. Nakasalubong siya ni Henry, ngunit tulad ng mga nakalipas na araw, hindi siya pinansin ni Henry. Nakita ni Ariana na may inaalalayang lalaki si Leonard. Agad niya itong nilapitan upang tulungan. Dok, Leo? Nahinto si Ariana nang makita ang mukha ng lalaking akay-akay ni Leonard. Nanigas ito sa kanyang kinatatayuan. Nanlalamig ang kanyang buong katawan. Hindi ito makahinga. Nagkatuon ang kanyang mga mata sa mukha ng lalaki. Hindi niya maintindihan ang sarili. Nabalot ng takot ang kanyang puso. Napansin ito ni Leonard. Ayan, ayos ka lang? Tanong ni Leonard. Dahil unti-unti itong namutla. Nakahawak na rin ito sa kanyang dibdib at malalim ang paghinga. Hindi sumagot si Ariana. Tumulo ang luha nito at sumigaw ng kay lakas. Kitang-kita ang takot nito sa kanyang mga mata habang tinuturo ang lalaking kanyang akay-akay. Ariana! Ariana! Sigaw ni Leonard habang nakaalalay pa rin sa lalaki. Sa silid naman ay si Queenie. Humahangos na pumasok si Henry. Pagbukas ng pinto ay nakahiga si Queenie ngunit nakatalikod siya noon sa may pinto. Sinasabi ko naman sa'yo, diba? Umalis ka na! Sigaw ni Queenie. Ano pa bang gusto mo? Ha? Sinong pinapaalis mo? Tanong ni Henry. Biglang napabalikwas si Queenie nang marinig ang tinig ni Henry. Damaman ang sakit ng swero sa kanyang kamay ay napabaling ito kaagad at nakita si Henry na nakatayo na sa may pintuan. Henry, ani ni Queenie. Tuluyan na ang pumasok si Henry. Nilapitan ang kasintahan. Queenie, may ibang tao ba dito kanina? Habang lumilingalinga sa paligid. Agad na nag-isip si Queenie ng idadahilan sa kasintahan. Sinabi na lang nito na may nurse sa sobrang kulit na gusto siyang kunan ng iba pang tests. Kahit na sinabi niyang maayos naman ang kanyang pakiramdam at gusto niya nang umuwi. Naniniwala naman si Henry sa sinabi ni Queenie. At saka siya nagtanong sa tunay na nangyari. Over-fatigue lang to. Pahinga lang ang kailangan ko. Sinagad ko kasi ang sarili ko this past few days para magkaroon tayo ng time sa isa't isa. Kaso nakalimutan ko, hindi na pala ako bata at hindi ko na kayang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Paliwanag pa ni Queenie. Ngumiti naman si Henry. Nakaupo na ito sa bangko malapit sa hospital bed ni Queenie. Hinaplos ang noon nito. Sige, kapag fully recovered ka na, magpa-file ako ng ilang days na vacation para magkaroon naman tayo ng oras para sa isa't isa. But for now, sundin na lang natin ang sinabi ng physician na tumingin sa'yo. Huwag ka nang makulit. Wika ni Henry na nakapagpalambot ng puso ni Queenie. Pumikit si Queenie na para bang batang pinapatulog ng kanyang ina. Hinawakan nito ang isang kamay ni Henry, samantalang ang isa naman ay hinaplos ang noo nito. Nakaramdam ng matinding konsensya si Henry habang pinagmamasan si Queenie. Mahimbing na itong natutulog noon at nakatitig lang si Henry dito. Malalim ang iniisip. Binabalikan ang mga nangyayari sa nakaraan. Kung paano siya inilagaan at pinahal ni Queenie. Sumagi sa kanyang isipan na tama nang baliwalain niya ang lahat ng yon para sa isang batang ngayon niya palang nakilala. Isang batang kahawig lang ni Reese. Isang batang biglang sumulpot sa buhay niya para ibalik ang alaala ni Reese. Huwag po! Huwag po, please! Gusto ko pa pong mabuhay! Sigaw ni Ariana. Ariana! Ani ni Leonard. Nakaupo ito sa silya malapit sa kama ni Ariana. Nakasandal. Hindi nito na malayang nakatulog na pala siya sa kanyang posisyon nang marinig ang sigaw ni Ariana. Mama ko! Sigaw naman ni Yuri na nasa sofa at natutulog bago marinig ang pagsigaw.
Napalukso si Yuri sa sofa at agad nilalapitan ng kanyang mama. Sinundo siya ni Leonard upang masilayan at malaman ang nangyari sa ina nitong si Ariana. Nakapikit noon si Ariana. Kahit naka-aircon ng kwarto ay tumatagaktak ang pawis nito. Sigaw ito, nagsigaw, nagmamakaawa na huwag kitilin ang kanyang buhay. Bakas din ang takot sa kanyang mukha at nagpupumiglas ng buong lakas. Hinawakan ni Leonard ang magkabilang balikat ni Ariana at paulit-ulit na tinawag ang pangalan. Gayun din si Yuri na lumuluha dahil sa pag-aalala. Matapos ng ilang minuto ay kumalma na si Ariana. Bigla rin itong nagmulat at tinanong kung nasaan siya. Tila takot na takot si Ariana. Hindi siya makahinga. Ngunit nang makita nito ang anak na si Yuri, ay lalong bumuhos ang kanyang luha at niyapos ang anak. Ayaw niyang bitawan ng anak. Gayun din si Yuri na yakap-yakap ang ina. Lubos na nag-aalala si Leonard. Kaya naman nang kumalma na si Ariana at nakabalik na sa pagtulog si Yuri katabi ng kanyang ina, ay kinausap niya si Ariana. Ariana, binabangungot ka kanina. Naaalala mo ba ang napanaginipan mo? Tanong ni Leonard. Hindi lahat pero biglang kumunot ang noon ni Ariana. Napatitig sa kawalan na tila may mga bagay na naaalala. Pero ano? Hindi ko maintindihan. Pero kasi may sasakyan. Tapos, nakasakay ako sa sasakyang yon at isang lalaki. Nagmamaneho yung lalaki. Tapos may hawak akong cellphone. May kausap ako sa cellphone. Tapos biglang naging maulap yung lahat. May sigaw akong narinig sa telepono. Ang sabi, umalis ka dyan. Paulit-ulit pero hindi ako makagalaw. Nangilabot si Leonard sa kanyang narinig. Kitang-kita naman niya ang pagka-inosente ni Ariana sa kanyang mga sinasabi. Kaya naman, hinayaan niya itong ipagpatuloy ang kanyang sinasabi. Tapos pagmulat ko ulit, nakita ko yung kamay ko. May dugo. Nasa loob pa rin ako ng sasakyan kaya gumapang ako palabas. Biglang dumilim ang lahat. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may bumuhat sa akin. Tapos nakita ko na lang yung sarili ko na nakagapos. Nakahiga ako sa isang kama. May basal yung bibig ko. May lalaki nakatayo sa harapan ko. Yung lalaki. Bigla-biglang tumulo ang luha sa mga mata ni Ariana. Muling bumakas sa kanyang mukha ang matinding takot. Napahawak din ito sa kanyang ulo hanggang sa sinasabunutan niya na ang kanyang sarili dahil sa pagsakit nito. Napatayo si Leonard. Hinawakan ng balikat ni Ariana upang kumalma. Dumagsa ang ilang pangyayari sa isipan ni Ariana. Sa sobrang dami, sumakit ang kanyang ulo. Napabaluktot ito. Hawak pa rin ng kanyang kamay ang kanyang ulo. Shh, it's okay. Huwag mong pilitin. Okay lang yan. Huwag kang matakot. Kung sino man yung lalaking yan, hindi kanya masasaktan. Pagpapakalma ni Leonard. Habang pinapakalma ni Leonard ay napatitig ito sa kawalan. Yung lalaki kanina. Yung kasama niyo, Doc Leonard. Binitiwan ni Ariana ang kanyang buhok at bumaling kay Leonard. Siya yung lalaki nakatayo sa harapan ko. Yung nakakatakot ng ngiti. Hindi ako pwedeng magkamali. Nang gabi rin yun, matapos managinip ni Ariana, ay muli itong bumalik sa kanyang pagkakatulog. Katabi ang anak na si Yuri. Hanggang mahimbing na natutulog ang mag-ina at magkalapit sa kama, ay hindi naman dinadalaw ng antok si Leonard. Nagulumihanan si Leonard sa kanyang nasaksihan. Namuo rin ang pagtataka. Ayaw niya maginala, ngunit magkatulad ang mga pangyayari noong naaksidente si Reese at ang panaginip ni Ariana. Ngunit paano niya sasabihin ang lahat ng ito kay Henry? Paano kung nagkataon na lahat? Leonard, wika ni Henry. Sa sobrang lalim ng iniisip ni Leonard ay hindi na nito namalayang nasa loob na pala ng silid si Henry. Ikaw pala, Henry. Kanina ka pa ba dyan? Si Queenie, kamusta? Maayos naman siya. Na-overfatigue. Nagpapahinga na siya sa kwarto niya. Ibinalita sa akin ng nurse na nawalan daw ng malay si Ariana. Kamusta na siya? Maayos naman ang lagay niya. Tura ni Leonard. Yung lalaking nabunggo ko kanina sa hallway, kamusta siya?
Hindi naman siya nasaktan. Pero Henry, noong nakita siya ni Ariana, may mga bagay siyang naalala. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba ang lahat. Pero, yung aksidente ni Reese, yung mga nangyari, alam ni Ariana. Hindi ko alam kung paano nangyari pero, hindi kaya. Stop! Mabilis na wika ni Henry. Napatikom ng bibig si Leonard. I don't wanna have false hopes. Masaya na ako sa buhay ko. At si Queenie. I've realized na awa lang ang nararamdaman ko kay Ariana. Nothing more, nothing less. Wika ni Henry at saka umalis. Nakatalikod noon si Ariana. Pilit na nakatikom ang mga labi. Pigil na pigil ang pagikbi. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit tila pinupunit ang kanyang puso sa kanyang narinig. Ngayon niya lang napagtanto na mahal na pala niya si Henry. Dahil nasaktan siya sa mga binitawan nitong salita. Ngayon niya naisip, paano niya mamahalin ng isang lalaki na may mahal ng iba at awa lang nararamdaman sa kanya. Kinabukasan habang mahimbing na natutulog si Leonard sa silya ay umalis na ang mag-ina. Maayos ang pakiramdam ni Ariana. Balak nitong lumiban muna sa trabaho upang makapagpahinga. Makapag-isip sa mga nangyayari. Alamin ang tunay niyang nararamdaman at pag-isipan kung kaya ba niyang makita si Henry sa kabila ng kanyang mga nalaman. Nakaalalay si Yuri sa ina habang naglalakad nang isang babae ang kanyang nakita. Nagkatinginan silang dalawa. Nagtama ang kanilang mga mata. Natulala ang babae. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Reese? Wika ni Queenie. Naglalakad doon si Queenie dahil nais niyang puntahan si Henry. Ngunit laking gulat niya nang makitang isang babaeng kamukhang kamukha ng kanyang kaibigan na si Reese, na si Ariana. Paano? Hindi to totoo. Bigla niyang hinatak ang braso ni Ariana. Hindi to maaari. Hindi ka pwedeng makita ni Henry o kahit ni Leonard. Gigil nitong sabi. Teka lang, miss, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ani ni Ariana. Tila wala namang narinig si Queenie. At bigla na lang hinatak si Ariana at mabilis na naglakad. Nakipaghilahan si Yuri ngunit wala nang nagawa ang musmos na bata. Dahil sa lakas ng pagkakahatak ni Queenie ay napabitaw si Yuri at napasubsob sa sahig. Pilit na nagpupumigla si Ariana ngunit sobrang lakas ni Queenie. Mama ko! Sigaw ni Yuri. Nagkataon naman na walang tao sa palapag na yon kaya ni isa ay walang tumulong kay Yuri. Walang nakarinig ng paghingi niya ng tulong. Samantala, hatak-hatak pa rin ni Queenie si Ariana. Wala itong pakialam kung nadapa na noon si Ariana. Hanggang sa nakarating sila sa rooftop ng ospital. Magulong-magulo ang isipan ni Queenie. Wala siyang naririnig. Ni ang pagsigaw ni Ariana ay hindi niya naririnig. Ang tanging tinig lang na umuugong sa kanyang tenga ay ang sarili niyang boses na nagsasabing, kailangang mawala muli sa landas mo si Reese. Dahil kung hindi, mawawalang parang bula ang lahat ng pinaghirapan mo ng 8 taon. Nahinto lamang si Queenie sa paghila kay Ariana nang nasa may dulo na sila ng rooftop. Hawak pa rin nito si Ariana. Inilibot nito ang kanyang mga mata at may nakitang tali sa isang tabi. Kinuha niya ito at tinali si Ariana sa poste ng water tank na nakalagak sa rooftop. Iyak man noon ang iyak si Ariana. Nagmamakaawa siyang pakawalan. At dahil dito ay nairita si Queenie. Tumahimik ito, pinipigilan ang paghikbi. Nang natapos na si Queenie na maitali si Ariana sa poste, ay bahagya itong lumayo kay Ariana. Hawak ang kanyang noo ay nagparoot pa rito ito. Mag-isip ka, Queenie. Mag-isip ka. Paano mo siya mapapatay muli? Paano siya mawawala sa landas mo? Paulit-ulit nitong wika. Kailangan niyang mawala. Dahil kung hindi, kukunin niya sa'yo si Henry. Mawawala sa'yo si Henry. Nanikip ang dibdib ni Ariana sa kanyang narinig. Lalo na nang narinig niya ang pangalang Henry. Doon niya napagtanto na maaaring ang babaeng ito ay si Queenie, ang kasintahan ni Henry na kanyang narinig kagabi. Kayo po bang kasintahan ni Doc Henry? Lakas loob na tanong ni Ariana. Nahinto si Queenie sa kanyang pagpaparoot pa rito tumingin kay Ariana.
Akin lang si Henry. Naiintindihan mo? Hindi mo na siya muling maaagaw sa akin. Akin lang siya. Akin lang. Sigaw ni Queenie at sinampal si Ariana. Wala naman po akong balak agawin sa inyo si Doc Henry. Wala po akong intensyon na sirain ang relasyon ninyo. Kung gusto po ninyo, alis na kami ng anak ko sa lugar na to. Lalayo kami. Pakawalan mo lang ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ani ni Ariana habang umiiyak. Tuluyan na ngang nawala sa matinong kaisipan si Queenie. Iilang salita lang kanyang naiintindihan sa mga sinasabi ni Ariana. Sarado ang kanyang isip. Maawa? Bakit? Naawa ka ba sa akin nung nakiusap akong sa akin na lang si Henry? Nakiusap ako sa iyo, Riz. Pero hindi ka sa akin naawa. Bakit pa kasi lahat ng gusto ko nakukuha mo? Nagugulahan naman sa mga nangyayari si Ariana. Riz, hindi nga ako si Riz. Ariana ang pangalan. Isang malakas na sampal ang natamo ni Ariana galing kay Queenie. Alam kong ikaw si Riz. Sinasabi mo lang yan para pakawalan kita. Pero akala mo ba maluloko mo ko? Hindi. Hindi mo ako maluloko. Hindi na alam ni Ariana ang gagawin. Kaya kahit nababalot siya ng takot ay pilit niyang kinalma ang kanyang sarili at humanap ng paraan upang siya ay makatakas sa baliw na babaeng kanyang kaharap. Samantala, si Wilson, ang lalaking nakikita ni Queenie kaya siya nawala ng malay at ang lalaking nabangga ni Henry kaya nag-cruise ang landas sila ni Ariana na siya ring dahilan ng bigla nitong pagkahimatay ay naglalakad ngayon sa pasilyo. Muli niya sanang pupuntahan si Queenie. Tatakutin upang kunan ng pera. Ngunit hindi sinasadyang makita niya ang isang batang umiiyak. Ang mama ko, tulungan niyo po ako, ang mama ko. Umiiyak na sabi ng isang bata. Nilapitan ni Wilson ang bata. Bata, ano nangyari sa'yo? Nawawala ka ba? Tanong ni Wilson. Naupo ito upang maging kapantay ng bata. Yung mama ko po kinuha ng isang babae. Hindi ko po alam kung saan niya dinala si mama. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Umiiyak na wika ni Yuri. Sige, tara, sasamahan kita. Nahinto si Wilson sa pagsasalita nang makita ang pamilyar na kwentas. Hinawakan niya ang kwentas. May pinindot sa may likod nito at bigla itong nagbukas. May nakita siyang kulay itim na parehaba sa loob nito. Hindi niya ito kinuha. Bagos, sinara niyang muli ang pendant at napangisi. Sa rooftop, tuluyan ang napunta sa panganib ang buhay ni Ariana. Sa kamay ni Queenie. Hayagan niya nang sinasabi na kailangan mawala ni Ariana sa mundong ibabaw. Takot na takot naman si Ariana. Nagugulahan dahil hindi niya alam kung bakit sa dinami-dami ng tao sa ospital ay siya pang dinakip ni Queenie. Patuloy siyang nagmamakaawa na siya'y pakawalan. Nangangakong lalayo kay Henry. Subalit bingi si Queenie sa lahat ng kanyang sinasabi. Hindi ito nakikinig at sinasabing siya si Riz. Tumigil ka na. Sinungaling. Alam kong ikaw si Riz. Humahangos na lumapit si Queenie kay Ariana. Hinawakan ng buhok nito at sinabunutan. Riz! Mamamatay ka na lang, nagagawa mo pang magsinungaling. Gigil nitong sabi at hinila ng bahagya ang buhok ni Ariana at biglang binitawan. Nang dahil dito ay hindi na nakontrol ni Ariana ang galaw ng kanyang ulo kaya naman ito ay naumpog sa poste. Nahilo si Ariana sa lakas ng kanyang pagkakauntog at biglang nawala ng malay. Queenie? Hingal na sabi ni Henry. Kasama nito ang ilang gwardiya at si Leonard. Bitbit si Yuri ay nagpunta si Wilbert sa information upang sabihin ang nangyari. Naalerto ang lahat at hinanap ang dalawa. Henry? Anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat nandito. Wika ni Queenie. Baka sa kanyang mukha ang pagkabahala. Taranta. Lalo na nang mapansin niya ang ilang mga gwardyang kasama ni Henry. Please, Queenie. Huwag mong sasaktan si Ariana. Maawa ka. Wala siyang kasalanan. Pagmamakaawa ni Henry. Nang marinig niya ito sa mismong bibig ni Henry, ay nagbago ang kanyang mukha. Nagpakita ang galit at inis.
Bigla siyang nilapitan ng walang malay na si Ariana. Kinalag ang pagkakatali nito sa poste. Ngunit hindi ang gapos sa kamay nila. Hinila niya ito papalapit sa pinakadulo ng rooftop. Sumampa sa bingit, hila-hila si Ariana. Subukan niyang lumapit. Kayang-kaya kong ihulog si Reese mula dito. Banta ni Queenie. 5 palapag ang gusali. Ang kababagsakan nila sa baba ay ang parking lot ng ospital. Sementado at may mga sasakyang nakaparada. Dali-daling tumawag ng rescue ang ilang gwardya. Hindi nila akalaing sa ganitong eksena, hahantong ang lahat. Bukod sa banta ni Queenie, napansin din ni Henry na walang malay si Ariana. Nagpatianod lang ito sa paghata kay Queenie, kaya lalong nadagdagan ang kabang nararamdaman nito. Queenie, marahang lumapit si Henry. Sinusubukang pakalmahin si Queenie at alamin ang punot dulo ng pangyayari. Sabihin mo, bakit mo to ginagawa? May ginawa bang masama sa'yo si Ariana? Sabihin mo. Nagpantig ang tenga ni Queenie. Muli, ay sinabunutan niya si Ariana kahit na ito ay walang malay. Ariana, hindi niyo ba nakikita na si Reese ito? At itong babaeng to, dapat wala na siya sa mundo. Hindi ko alam kung kamag-anak mo ba si kamatayan dahil hanggang ngayon ay buhay ka pa rin. Unti-unti ay nagkaroon ng malay si Ariana. Umiiyak. Queenie, nanghihinang wika nito. Patawarin mo ko. Sorry kung hindi ko kayang ipaubaya sa iyo noon si Henry. Sorry kung binaliwala ko noon ang nararamdaman mo. Akala ko kasi ayos lang sa'yo at magiging masaya ka para sa akin. Pero kung alam ko lang nahahantong ang lahat sa ganito, una pa lang pinaubaya ko na siya sa'yo. Mama, kaawa pa ni Ariana. See? Best actress ka talaga kahit kailan. Sabi ko naman sa inyo siya si Reese. Pero wala pa ring magbabago. Dahil magiging kwento ka na lang ngayon. Bigla-bigla ay binaling ni Queenie si Ariana sa bingit. Sa pinakadulo. Ilang pulgada na lang ay mahuhulog na ito. Sigawan na ang lahat. Lalo na si Henry. Queenie, maawa ka! Please! Pakiusap naman ni Leonard. Mama ko! Sigaw naman ni Yuri. Nang marinig ni Ariana ang tinig ng anak ay lalo itong nagmakaawa. Queenie, lalayuan ko na si Henry. Kung yan ang gusto mo, lalayo kami ng anak ko. Wika nito. Bumaling si Queenie at nakita ang isang batang lalaking kamukhang-kamukha ni Henry. Ano sa tingin mo? Mauuto mo ako? Lalo kung nagkaroon ng dahilan para itulak ka. Bakit ba lahat na lang ay nasa'yo? Bakit ba lahat na lang napupunta sa'yo? Itinulak na ni Queenie si Ariana. Nanigas ang lahat sa kanilang kinatatayuan. Sinubukang habulin ni Henry ang pagtulak ni Queenie, ngunit huli na ang lahat. Ariana! Sigaw ni Henry. 3 buwan na nakalipas. Maaari niyo na po siyang silipin. Hindi lang po siya maaaring kausapin o lapitan. Wika ng nurse. Sige, naiintindihan namin. Salamat. Wika ni Henry. Dumungaw ito sa maliit na bintana. Naroon ang isang babae. Nakaupo sa may hardin. Tulala, walang emosyon ng muka. Nakatitig sa kawalan. Sobrang bigat ang pakiramdam ni Henry sa nakikita. Hindi niya maiwasang lumuha. Wala na ba talagang pag-asang bumalik siya? Tanong nito sa nurse. Napabuntong hininga naman ng nurse. Tanging si Miss Queenie lang po ang makakatulong sa sarili niya. Wala po makakapagsabi kung kailan niya papakawalan ng mga ilusyon niya. Ang tanging magagawa lang po ng mga gamot ay kumalma siya. Pero bukod doon, wala na pong iba. Hinawakan ni Ariana ang kamay ni Henry. Nakadungaw din ito sa bintana at hindi maiwasang lumuha. Wala kang kasalanan dito, Henry. Huwag mo sanang sisihin ang sarili mo sa mga nangyari. Delusional disorder. Isang mental disorder kung saan nalilito ang isipan ng isang tao sa kanyang imahinasyon at realidad.
Ito ang naging hatol kay Queenie matapos ang investigasyon na nangyari. Naiwan ang kanyang isipan ng mga panahong magkasintahan pa sila ni Henry at hindi na siya nakakawala sa panahong yon. Nang itinulak ni Queenie si Ariana, akala ng lahat ay katapusan na ni Ariana. Ngunit laking gulat nila nang may lalaking biglang sumulpot kung saan at ito ay si Wilbert. Nahawakan niya ang kamay ni Ariana at hinila ito pataas. Ligtas na sa bingit ng kamatayan si Ariana. Agad na nalipitan ito ni Henry. Rumesponde rin ang mga polis. Inaresto si Queenie at gayon din si Wilbert. Sinampahan ng dalawa ng kaso tungkol sa tangkang pagpatay kay Reese at ang ebidensya ay matatagpuan sa kwintas ni Yuri. May SD card na nakatago sa pendant. Recording ito ng pag-amin ni Wilbert sa lahat ng inutos ni Queenie, lalo na noong sinira niya ang makina ng sasakyan ni Reese. Pagdakip dito at tangkang pagpatay. Nilamon lang noon ang konsensya si Wilbert dahil alam niyang hindi naman masamang tao si Reese. Pinakawalan niya ito at pinalitan ng ibang katawan. Ang mga DNA results din na pinagawa ay pinalitan ni Queenie. Nilabas din ni Wilbert lahat ng orihinal na resulta. Ngunit ang mga panahong yon ay hindi pa siya handang sumuko. Kaya naman pinangako niya sa kanyang sarili na pag nakita niyang muli ang pendant na naglalaman ng SD card na may recording ng kanyang pag-amin, ayun na nga ang hudyat ng kanyang pagsuko. Laking pasasalamat din ni Ariana na ang tunay na pangalan ay Reese. Nang dahil sa galit ni Queenie at pagpapakita ni Wilbert ay bumalik ang kanyang alaala. Hindi pa man malinaw ang lahat sa kanya ay natatandaan na nito si Queenie at isang revelasyon ang nalaman ni Queenie kung kaya't nang dahilan nito ng pagkakaroon niya ng sakit sa pag-iisip. Anong ginagawa mo dito? Masungit na tanong ni Queenie. Nasa matinong pag-iisip si Queenie ng mga panahong to. Ilang araw bago sila hatulan. Hindi ikaw ang gusto ko makita, kaya umalis ka na. Queenie, gusto ko lang sabihin sa'yo na Reese, o kung ano pa man ang pangalan mo ngayon, tama na. Sinampal mo na nga sa pagmumukha ko na kahit anong gawin ko, kahit ako pa mismo maghatid sa'yo sa pinto ng impyerno, ikaw pa rin ang mamahalin ni Henry at hindi ako. Kaya sana umalis ka na lang. Hindi kita kailangan. Queenie, gusto ko lang sabihin sa'yo na unti-unti nang bumabalik ang memorya ko. At isa doon ang scholarship na ibinigay ko sa'yo. Nung college tayo, hindi ko sa'yo to sinusumbat. Pero sinasabi ko sa'yo para malaman mo na noon pa man lang, kapatid na ang turing ko sa'yo. Sorry kung humantong ang lahat ng to sa ganito. Sana mapatawad mo pa ako. Natulala si Queenie. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi niya akalaing si Reese pala ang tao sa likod ng kanyang scholarship. Ang taong lagi niyang kausap. Nagbibigay ng payo at pinansyal na tulong upang siya ay makapagtapos sa pag-aaral. Upang maabot ang kanyang mga pangarap. Ang taong iniidolo niya at binigyang tiwala. Ang tao pala sa likod ng lahat ng iyon ay ang matalik niyang kaibigan na si Reese. Naalala ko lang lahat ng iyon nang nawalan ako ng malay. Noong una hindi ko maintindihan. Pero ngayon, sa tulong ng mga magulang ko at ni Henry, bumalik na ang memorya ko unti-unti. At noong akala nila namatay na ako sa aksidente, sina Papa at Mama ay nagpatuloy ng scholarship mo bilang resibo sa alaala ko. Si Wala at ni Ariana. Bumaliktad ang mundo ni Queenie. Hindi niya magawang patawarin ang sarili sa kanyang mga ginawa. At mula ng araw na yon, nilamon na ng kanyang imahinasyon si Queenie. Kinulong na siya at nagkanyang sarili sa panahong maayos pa ang lahat sa kanilang dalawa ni Henry. Pinilit ayusin ng isipan ni Queenie ang mga ginawa niya sa nakaraan. Matapos bisitahan yung matalik na kaibigan sa psychiatric ward, ay sinalubong nila sa labas si Yuri. Napatunayan na ring anak ni Henry si Yuri sa pamamagitan ng DNA test. Nasa sasakyan nito at hinihintay ang kanilang paglabas. Papa, Mama, tara na po. Ayan ito. At tumungo ang dalawa. Lumipas pa ang mga buwan at tuluyan ang bumalik ang alaala ni Ariana. Bilang si Reese. Nagpakasal ang dalawa at namuhay silang tatlo
ng payapa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.